Good morning, good morning. So bago ang lahat, magpapakilala muna ang inyong lingkod. Maraming salamat, Coach John. Yan ang ating very gentleman, very talagang reliable. Okay? So bago ang lahat, bago man papakilala po muna ako, maraming bago. Siyempre, marami diyang mga qualifiers na hindi ako kilala. So magpapakilala po muna ako. Ako po si Attorney Andrew Magturo. I have been in the practice. Ako ay lawyer by profession and I'm doing empowered consumerism part-time. So I have been in the practice of law for more than 24 years. So matagal na po akong abogado. Pagdating sa palarangan ng pag-aabogado, alam ko na kung panalo o talo ang kaso. Ayan, di ba? Siyempre, dahil abogado tayo, mahabang pinag-aralan, pero siyempre, kasama sa pinag-aralan ko siyempre kung paano gawin ang negosyo ng empowered consumerism at paano, anong ginawa natin, bakit tayo naging successful sa ganitong klaseng negosyo, i-share ko po by experience, and siyempre, aside from the theory, yung experience po na inyong lingkod habang hinahataw na walang humpay ang empowered consumerism. Mahiya ka kung ikaw hindi humahataw. Bakit mo hahatawin ang empowered consumerism? Simple lang naman eh. The question is, kunwari wala kang trabaho ngayon, yung savings mo ba is sufficient enough? Kung hindi ka kunwari siswelduhan ngayon, okay? Sa loob na isang taon, sufficient enough ba yung savings mo to sustain your expenses and family needs? Yun eh. Hindi ka humahataw. Okay, may trabaho ka ngayon, kunyari part-timer ka. Yung savings mo ba ay sufficient enough na kahit hindi ka magtrabaho, kahit hindi ka sweldohan for 1 year, okay pa ba yung buhay mo? Yun ang barometer. Bakit mo kailangan talagang magbigay ng oras, magsakripisyo sa empowered consumerism? Okay, first 2 years, 3 years ko po, corporate lawyer po ako sa Makati. After 3 years po, 9 years po ako na corporate lawyer ni Manny Villar as a background. After 12 years po, sumali po ako sa ganitong klase negosyo at as a matter of fact, 24 years na po akong abogado. Okay, specialization po. Ang specialization po ay annulment of marriage ito po sa family relations. Adoption, etc. Declaration of nullity of marriage. Tinamaan kayo ng mga galing. Puro sarap. Yan, puro sarap kasi. Puro sarap. Yan, mga tag-ulan. Delikado na naman mga tag-ulan. Pero pag dumating na sa gastusin, wala na, nag-aaway na mag-asawa. Kaya wag niyo ako sinasabing hindi importante ang pera. Importante ang pera. Lahat ay apektado pag walang pera. Ang taong walang pera, kagigising lang, inaantok na naman. At pag natutulog yan, nakasimangot yan, tinamaan ng mga magaling yan. Okay, so I have been in the practice of law for 24 years and doing empowered consumerism part-time. I joined empowered consumerism January 2019. Okay, I joined empowered consumerism January 2019. And after 2 weeks of doing the business part-time, I was awarded as Gold Executive. I broke the record of the entire history sa buong kasaysayan ng empowered consumerism. Ako po ang pinakamabilis na naging Gold Executive after 2 weeks of doing this business part-time. 2 weeks lang po 2 weeks. Yung iba na-achieve to 1 year to 2 years. Pero in this journey, I became Gold Executive Awardee after 2 weeks. Aside from 2 more Gold Executive Awardees under my team. Why? Kasi I was able to create more than 39 Silver Executive Awardees under my team. Diba? Ayos ba? Ayos ba? Okay, after 2 months of doing the business part-time, I earned my first million. As a matter of fact, I broke again the record in the history of empowered consumerism, the fastest distributor who earned first million after 2 months. Naging Millionaires Club member po agad ako after 2 months. Okay? So, I became the Rookie of the Year 2019 of Empowered Consumerism and top 9 of JLIM Project 2019. And after 6 months of doing the business of empowered consumerism, I was able to buy myself ng Ford Raptor o yung super truck. Okay, kasi magandang ihataw. Ang inyong lingkod po ay pupunta sa iba't ibang lugar, talagang humahataw sa negosyo ng empowered consumerism at iba ang comfort and security habang nakasakay ka sa Ford Raptor. Di ba? Bumili po ako ng Ford Raptor after 6 months. So July 2019. Okay, so simple lang naman po ang ating katanungan. We will be proceeding with our module, Capitology. So kung meron pa po kayong time dyan, please try. Kung ikaw ay nag-comment ng qualifiers mo o new distributors mo, nandyan,
O see to it, try to check kung nandyan talaga. Anong gagawin mo? Sabihin mo sa kanila, mag-screenshot ka nga kung talagang nandyan ka kay attorney o mag-comment ka tapos i-screenshot mo yung comment. O sa inyo naman mga tip, is one way of monitoring kung indeed nandyan siya. Na i-comment mo nga. Pero how sure are you? Kailangan ba ng ebidensya? Pag abogado na comment, hindi. Okay, screenshot mo, padala ka mo sa GC nyo para magkaintindihan na indeed nandyan siya. Tingnan mo rin ang itsura niya, baka nakahiga, nakaganon-ganon yan, nakaganyan yan. Mamaya tulog na yan kasi iniindayog. Sabihin mo, sis, dapat na yung medyo talaga aral, may dalang notebook. Ay, siyempre, bakit kailangan ng notebook? Hindi mo ito memorize. Kahit mga naka-attend ka last time, kahit 2 times ka na naka-attend, hindi assure kasi iba-iba eh. Kung ano sumasapi sa aking mga motivation at realization, hindi ibig sabihin na isabi ko na last time o lahat na isabi ko na hindi eh. Depende sa kondisyon. At ngayon ay kondisyon ang inyong lingkod at pag-uusapan natin dyan. So ang point ko lang dito is part of kaya mahirap magpalaki ng grupo, ang dami mong kailangang i-develop. Ang dami mong kailangan i-develop like what? You have to develop your supervision or monitoring skill. Yung monitoring skill na yun, yung tinitingnan mo kung anong mga aktibidades ng mga napasali mo. Okay? At isa na doon, kung nag-training. Kung ano ebidensya? Kailangan may ebidensya na may training ka dyan. Okay, so let's start. Sa panahon, ito ang laging tanong ko eh. Sa panahon ngayon, saan ka pa pwedeng gumanda ang buhay? Sige, aber. Sa panahon ngayon, saan ka pa pwedeng gumanda ang buhay? Saan mo ilalagay ang oras, kabataan at talino mo? That's the question eh. Saan ka pa pwedeng gumanda ang buhay? Isip-isip. Maging empleyado? Gaganda ang buhay mo pag empleyado, natagalan na nga. Magtayo ng negosyo, yung mga multi-million businesses ngayon, nagsara na, naapektuhan na. Kaya nga ang tanong eh, sige, sa panahon ngayon, saan ka pa pwedeng gumanda ang buhay? I-rephrase ko na lang yung tanong. Sa panahon ngayon, paano ka pa magdadagdag ng kita? Maghahanap ka ng trabaho? Tatayo ka ng negosyo? Nagsasara na nga? Saan mo pwede i-divide yung sipag, oras, at talino mo? Kung masipag ka, saan mo ilalagay ang kasipagan mo? Kung nagbibigay ka ng 8 oras sa pagtatrabaho sa 15,000, 20,000, 30,000, is it sufficient? Pag-uusapan natin yan, ha? Bagbad ako, yung screenshot, tira, pass sa Facebook, sa inyong group chat, at ako, baka nasa pansitan niya yung ano. Anyway, pero dahil Facebook Live ito, pwedeng reviewin. Okay. Ang Capitology, a little background, Capitology used to be a training, extensive training ito. So, kape means, it's not the coffee. Kape, K for knowledge and skills, and A for attitude, for real powered entrepreneur. May ibig sabihin ang kape. Tinamaan ka na magaling. Capitology, kape is coffee, logos means study. Ako po kasi, habang nag-aaral po kasi ako, habang nag-iisip po ako ng module, etc., pag nag-aaralan ko yung negosyo ng empowered consumers, ako po yung nagkakape. Iba po ang sapi sa akin ng kape. At dahil nagkakape ako, pag napasukan ako, very creative ako. Ang dami ko na iisip. Okay, coffee is the most traded commodity after crude oil. Okay, dati kasi talaga pag may powerful ka. Pero after the crude oil, most traded commodity ang coffee. Second most consumed beverage after water ang coffee. Obviously, nananalaytay talaga. Taas ang kamay nga dyan. Sino dyan ang mahiling magkape? So, andito tayo ngayon. I'd like to inform you, andito po tayo ngayon live sa J-Lim Project Office. Okay. Did you know, ganyan-ganyan pa tayo, did you know that the most expensive coffee is found in the Philippines called Alamid Coffee? Alamid Coffee po ito, alam ko sa bandang Cavite po ito. Kalimutan ko yung lugar sa Cavite. I-comment nyo nga dyan kung ano yung lugar sa Cavite. Meron po dyan yung musang. Yung Alamid po ay parang family of cat, parang musang. Sa probinsya namin, tinamaan magaling musang ang tawag dito. Kumakain po lang sila ng coffee bean, tapos hindi na-digest, okay, di sumasama sa pupo. Sabi po ng mga eksperto sa kape, nung natikman nila yung kape na nanggaling sa pupo ng alamid o ng musang na yan, ay napakasarap at napakaganda ng mga guro sa coffee. Kaya yun po ang most expensive coffee ay nandyan sa bandang Cavite. Hindi ko lang kalimutan ko sa Cavite yun.
Basta, okay. So what's the difference of our module, Capitology? What's the difference? Ito na yung difference. Pag umattend po kayo ng ECOP, online presentation, Empowered Consumerism, online presentation, doon po sinasagot yung katanungang what, ano ang produkto, ano ang negosyo. Pagdating po sa Capitology, dito po sinasagot ang katanungang why. Bakit mo gagawin ang negosyo ng Empowered Consumerism? At number 2, bakit mo seseryosohin ang negosyo ng Empowered Consumerism? Yan po ang sasagutin at the end of the presentation, at the end of this training, you will realize na, oo nga pala, maganda pala talaga yung Empowered Consumerism. Oo, dapat pala seryosohin at karirin. Nakita niya? Okay, pero bago gasto, tanong, bakit mo ba siseryosohin ang Empowered Consumerism? Simpleng tanong, huwag na tayo magpakalalim-lalim. Okay, tanongin, gastusin mo ba mga sumusunod? Kuryente. Gastusin mo ba yan? Kung nakikitap ka lang sa kuryente ng kapitbahay, illegal connection ka. Gastusin mo ba ang pagkain? O nakikikain ka lang sa kapitbahay? Nakikikain ka lang ba sa kapitbahay? O, di ba? Nakikikain ka lang ba sa kapitbahay? Tinamaan ka na magaling. Mari, anong ulam mo? Sinigang? Paamoy nga ng sinigang? Wasos! Gumagastos ka rin in other words ng pagkain. O, tubig, cellphone load, tuition fee, pamasahe, gamot, gamit sa bahay. O, may utang ka ba? O, syempre, may utang ka pa. At tinamaan ka na magaling. Utang ka ba dyan? Okay. So, ibig sabihin, ang mga gastusin ito po ay gastusin ayon sa National Economic Development Authority or sa NEDA. Ito ang usual o natural na gastusin ng Pilipino ngayon. Okay, ang tanong, ang gastusin ba na ito? Saan mo kinukuha yung gastusin na yan? Sweldo o kita sa negosyo? Sa Pilipinas, nagtataasan ng gastusin, ang Pilipino hindi nagdadagdag ng kita. Tumataas ang gastusin, as is ang pinagkakakitaan ng sweldo o kita sa negosyo, kaya kulang ang kita. Minsan wala na, negative na, deficit na. Kaya nga, hindi na sapat. Nagtataasan ng gastusin, iba din nagdadagdag ng kita. Okay? So, kailangan, dahil mataas ang gastusin, ano ba naman magdagdag ng kita? At sa panahon nga ngayon, paano ka pa magdadagdag ng kita? Maghahanap ka ng trabaho? May trabaho ka yun. Work for another job for 8 hours? Nagtatanggalan na nga eh. May trabaho ka ngayon. May negosyo ka ngayon. Gusto mong magdagdag ng kita. What are you going to do? Are you going to put up another business? O for how much? Magkano ang kapital? Magdinegosyo ka, nagkakasarahan na nga, apektado na. Sabi po ng mga economic expert, ang ating economic, ang crisis natin ngayon will stay for at least 2 years. Kaya kung ikaw ay qualifier, kung ikaw ay bagong qualifiers, good for you kasi nakita mo ang negosyo ng Empowered Consumerism. You know why? Dasal ka ng dasal. Dasal ka ng dasal. Anong pinagdadasal mo? Magkamero ka ng magandang kalusugan. Anong dasal mo? Magkamero ka ng dagdag kita. Anong dasal mo? Matanggap ka na sa trabaho. Diba? Dasal ka ng dasal tapos may pinakita sa iyo ang Empowered Consumerism. Malakas ka kay Lord. You know why? Yung ibang tao makikita nila ang Empowered Consumerism after 2 years pa. Yung ibang tao makikita nila Empowered Consumerism after 5 years pa. O after 10 years pa. And some, they will never see Empowered Consumerism. Pero bakit ikaw ang bukod tanging nakakita at na-invite ka pa sa Empowered Consumerism online presentation? So, swerte mo, answered prayer ang Empowered Consumerism. O ikaw naman, nakasali na, o nabago nga, o luma na. Tinamaan ka na magaling. Yung iba po sa labas, para sa mga bagong distributors at sa mga lumang distributors, yung iba gustong sumali sa Empowered Consumerism, wala silang campaign, hindi sila makapagsimula. Hirap na hirap mangutang. Pero the question is, ikaw na nanonood ngayon dyan, hindi mo na kailangan maghanap ng pera ng kapital para sumali kasi kasali ka na. Pagtatrabahuhan mo na lang ito. Diba? Pagtatrabahuhan mo, but try to check. Are you doing it right? Huwag kang maging immune sa sarili mo. Mukhang tama naman. Diba? Gagano ka pa, mukhang tama naman. Depende. Malalaman mo kung tama yung ginagawa mo. Paano ka muna? Pa-evaluate ka kay upline mo. Upline, tama ba yung ginagawa? Bakit hanggang ngayon wala ka pay-in? Isa na lang ang simple na lang. For you to test if you are indeed doing the business right. How many presentations ang nagawa mo ngayong maghapon? Ganun lang ako eh. Wala na tayong anuhan. Ilang presentations ka?
Yun ang question eh. Nakailan ka ngayon? O dalawa, tatlo? With the online presentation, dapat you should have more than 5. More than, Diyos ko, mapapadala ka lang, mag-invite ka lang. Kaya nga hindi na nga ako dyan eh. May mga tagapaliwanag ka na. You can send your video, attend sa Zoom ng bawat, pwede may mga script na tinamaan na magaling, di ba? Kaya nga madali na ngayon, somebody is doing that, the product presentation, the marketing plan. Nakailang presentations ka ngayon? Sige nga, comment mo nga dito, tinamaan ka na magaling. Nakailang presentations ka, maghihintay ko. Nakailang presentations ka dito? Tinan mo nga, nakailang presentations ka dyan? Nakailan ka? Ilan yung downlines mo, ilang presentation? Di ba, minsan kasi akala mo ginagawa mo, pero maghapon pala, nakaisa ka lang. Nakatatlong presentations ka, pero walang pay-in. Ibig sabihin, kulang yung 3 presentations. All you have to do is to adjust the number. Dinoble mo, 6. Di ba? Wala pa rin, didagdagan mo. Kasi numbers game. Dito, paramihan ng presentations, mas maraming presentations, mataas ang possibility na mayroong magpipayin. Yun lang ang simpleng paliwanag. Simple na paliwanag. Okay, so ibig sabihin, kung hindi ka pa kasali, this will help you decide. Pero if you're going to decide, do it as soon as possible. At pag nag-decide ka, dapat 7 or 15 accounts. You ask your upline or your sponsor, bakit maraming accounts? Kung kasali ka na, di ba, hindi ka pa 7 or 15 accounts, go for 15 accounts. Lakihan mo ng taya mo, hindi mga patakbuhing manok. Okay, kung ikaw naman ay 7 or 15 accounts, ay kamusta naman? Kamusta naman? Tama? Okay, game. Gusto mo ba yung regular dagdag kita? Bakit mo kailangan gawin ang empowered consumerism? Gusto mo ba ng dagdag kita mga 50,000 after 6 months? Kasi kaya achievable yan. Kaya nga if you are working, tapos may salary ka lang na 20,000, 25,000, 30,000, kayang-kayang taluhin. Kasi pwede kayong mag-usap na inyong sponsor, mapag-game plan kayo, magpa-goal setting kayo for you to achieve 50,000 after 6 months regular. Madali lang yan eh. Kaya dito, kung ikaw yung nag-empleyado ka, 20,000 ka, or the average at 25,000, tapos pagod na pagod ka na sa pagiging empleyado, pag-game plan ka kay upline, paano maa-achieve? Kasi pwedeng talunin sa span of 2 to 3 months, kung talagang kakaririn mo, tapos multiple accounts ka, mas madali mo ma-achieve. Gusto ba na may regular income of 50,000 after 6 months? Gusto mo ba yung meron kang sariling kotse after 2 years? Attorney, kotse? Oo naman. Ang hirap mag-commute, ang lakas ng ulan. After ang tagal naman, tagal-tagal ka dyan. Depende sa'yo, pwede mo nga bilisan eh. Ako nga, after 6 months nakabila ako ng Ford Raptor. Depende sa tao kung gaano kabilis. Okay? Pag gusto mo ng kotse na shorter period, ready. Pero dapat talaga multiple accounts. Kasi iba ang galaw pag multiple accounts kasi maraming palo o bangga. Okay? So, gusto mo ng kotse after 2 years, gusto mo ka meron ng bahay, sariling bahay, after 10 years, pwede lahat possible. Lahat possible sa empowered consumerism. Attorney, 10 years, ang tagal naman. Bakit? Empleyado ka 20 years, 30 years. Tagal mo na empleyado, wala ka pang savings, hindi ka naman nagkabahay. Bakit dito 10 years, ang tagal-tagal sa'yo? Medyo bungol din kasi, ay sastiramaan ka na magaling. Okay, gusto mo ba yan? Gusto mo ba maraming oras sa pamilya? Yan ang pwede ko ipagmamalaki naman sa empowered consumerism. Dahil marami kang pera, you can spend plenty of time to your family. Yan ang wala sa mga mahal nating OFW. Although they are earning abroad, wala yung kanyang time sa mga anak. Pero it's okay. Kasi ganun talaga. But considering that you are an OFW na distributor na empowered consumerism, galingan mo kasi ito talaga magpapauwi sa'yo for good. Marami nang umuwi for good, okay, sa Pilipinas dahil malaki na ang kita nila sa empowered consumerism. Yung iba naman, kung ang pamilya mo naman ay kasama mo sa abroad, may mga ganyan, they have the privilege to bring their family abroad. Wala naman problema, pero iba rin pa rin ang lifestyle dito sa Philippines. Okay? Maraming ganun kasi para sa kanila, hindi na effective yung umuwi for good. Kasi ayaw na nila, gusto na nila, it's okay. Okay? Pero syempre, ladies and gentlemen, iba din yung lifestyle, ang buhay dito sa Philippines. Kung kayo dito sa Pilipinas. Okay, bakit? Ako po, granted for your information. Yes ago. Granted na po ang application namin for immigration as immigrant sa Canada. Pero dahil nasa network marketing kami, because we have the best option in the world, network marketing, hindi na namin kinuha yung aming approval. We're ready to migrate ang buong family sa Canada. Pero no, because I have this great opportunity, no.
Isipin mo, pagpunta mo doon sa abroad, ibang abogado ako, tinamaan na magalit, tapos maglilinis-linis ako doon, mga mano-mano. Ayoko kaya. Ayoko kaya. Tama? O kaya nga, dito, pag ginalingan mo sa empowered consumerism, kung makikita mo, what you're going to achieve here is time freedom. Freedom para makasama mo yung pamilya mo. O katulad ngayong Pasko, kung OFW ka, ngayong Pasko, malamang baka hindi ka makakauwi ngayon sa Pilipinas. Di ba? Papadala ka na ng pera. Baka hindi nga ngayong Pasko kailangan ay pera ng pamilya mo sa Pilipinas. Baka ngayong Pasko, ang kailangan lang nila yung presensya mo, yakap mo at halik mo at makita ka ng iyong pamilya. So hindi lang talaga nadadaan sa pera-pera na lang. Tama? Kasi kailangan kalinga ng anak mo. Kaya nga, kung ikaw ay OFW, better for you, nakita mo yung ganitong opportunity, galingan mo. Tama? Okay, gusto mo ba yung nabibili mo yung gusto mo? Pag nasa grocery ka, ikaw dampot ka na, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Pag ba ikaw nasa grocery, gusto, ay, nakita mo yung presyo, ayaw ko na. Tapos yung marami natitira sa cashier. Kasi ang dami sobra kulang na sa budget. Gusto mo ba yan? Yung nabibili mo yung gusto mo. Yung pag kumakain ka sa restaurant, sa kanan ka muna tumitingin. Presyo ka ba muna tumitingin yan? Pagdating mo sa empowered consumerism, sa kaliwa ka na, lahat ng gusto mong orderin mo kasi hindi na sa'yo material, ang presyo. Ay, kayo makasama mo ang pamilya mo. Yan, ang gusto mo ba yan? Well, kung gusto mo, mga nabanggit ko, sumali ka sa empowered consumerism o karirin mo empowered consumerism kasi pwede ibigay lahat ng gusto mo sa buhay. Okay? Umuwi ka na for good. Yan. Okay. O kung ikaw naman millennials, o pag mga millennials, dapat pag ikaw ay medyo leader ka na, pag mga millennials, pag Gen Z, hindi pinag-uusapan ng mga pangarap, hindi sila pag tinanong mo na gusto mo ba ng pangarap, ako ang pangarap sa buhay, nako, hindi nire-reject ng mga millennials at Gen Z yan. As a technique, ito pinapag-aralan ko ito, napag-aralan ko ito. Hindi ito basta as a technique, pag ikaw ay, pag ang kausap mo ay Gen Z o millennials, hindi mo kailangan ng mga pangarap ang pinag-uusapan. Simple lang ang mag-isip. Instant ang gusto ng mga millennials o mga Gen Z. Di ba? Meron silang you only live once. Okay? Gusto nila immediate, yung Instagrammable o pwede i-post sa social media like, magandang cellphone. Gusto mo ba yan? Kung millennials, gusto mo ba magandang laptop? Di ba? Makapag-travel. Marapit na mag-travel. Nag-normalize na. Okay? So, gusto mo ba ng sapatos? Yan. Gusto mo ba yan? Kung gusto mo yan, empowered consumerism lang ang makakapagbigay sa dyan. Okay? So, let's start our journey in empowered consumerism. Kung ikaw ay bagong distributor na empowered consumerism, okay, yan, from one account na 8,999 going to 864,000. This is your journey. Sa journey niyan, papunta sa taas. Nasaan kang banda dyan? Malapit ka na ba sa bandang dulo, 864,000? Nasa bandang gitna ka ba? O nandiyan ka ba sa starting point? Medyo una-una lang ng konti na 864,000. Sige nga, sabi mo, nasa unahan, nasa gitna, nasa dulo na ako. Attorney, I'm so proud. O yan, tanong ko, comment ka nga dyan. No, nasa ang party ka na dyan? Nasa ang party ka na dyan? Nasa dulo ka na ba? O nasa baba ka pa lang? Okay? Let's be honest, okay? Ang pinakamabilis daw, okay, is from one point to another point is a straight line. Yan ang pinakamabilis na journey, straight line. But to be honest with you, sa empowered consumerism, hindi siya straight line. Hindi siya banayan. Kung sa dagat ay hindi kalmado. Yan ay maalon, paliko-liko. Kaya nga may mga ganitong trainings ang J-Lim Project for you to understand your journey. Kung lumiko-liko man yan, mahirap man yan, maiintindihan mo na it is part of the process. Sige nga, part of the process. O, nahihirapan ka ba? Part of the process, lalo na kung nasa starting point ka. You know why? Wala kang alam sa ganitong klaseng negosyo eh. Siyempre, iba yung inaral mo. O kailangan di mag-aral dito, kaya nga material sa akin. Kung meron kayong i-check sa mga downloads mo is for your new distributor to buy notebook. Bakit? Nung college nga eh. Ang gaganda ng notebook eh. 4 na taong ang bumili ng notebook eh. Kinaral nga yung college, hindi naman yumaman. Bakit pagdating dito sa negosyo, pwedeng makayaman, pwedeng magpaganda ng buhay? Wala kang notebook. Bungol din kasi tinamaan ka ng magaling. Simplihan lang tayo magpaliwanag. Ang first step para kumita ng malaki ay mag-aral. At para mag-aral, kailangan mo notebook. Yung mga screenshot na kaya, nagawa ko na yan. Sige nga, nabalikan mo ba yung screenshot? It's just only a psychological thing na meron ako niyan, meron screenshot ako niyan.
Pero iba pa rin ang aral sa notebook kasi two-process learnings ang pag-notebook. Number one, naintindihan mo. Siyempre, pag nagsusulat ka ngayon, i-recall mo ngayon yung naintindihan mo. So, maiintindihan mo pa ulit. Tapos pwede mong balikan. Wala akong problema sa mga take it screenshot. Mga nodak ko, maniwala kayo sa akin yan. Doon pa rin tayo sa traditional. Okay? So, nasaan ka na sa journey na yan? To be honest with you, hindi straight line ang journey sa empowered consumerism. Lumiliko, lumilihis. Yung iba papalayo sa 864 ang biyahe. Yung iba papalapit. Yung iba marami eh. Kaya nga may ganitong klaseng sa sobrang dami ng training sa JLIM project, you should be grateful to have this kind of training at challenge sa digital blueprint para mas mabilis ang journey mo. Hindi ka napapariwara, tinamaan ka na magaling. Tapos sabihin mo mahina internet. Tapos sasabihin mo mahina internet. Matagal na tayo nag-online, wala ka pang internet. Oy, comment. Kaya nga isipin mo ang negosyo mo na kailangan ng wifi. Kailangan ng gadget. Hanggang ngayon wala pa. Ay, anong klaseng hataw yan? Mahina po kasi ang data. Tanungin kita, mag-a-apply ka sa akin. Babayaran kita monthly ng 100,000. 100,000 babayaran kita home-based. Magtatrabaho ka. Pero requirement, dapat may wifi ka mabilis. Babayaran kita 100,000 na home-based. Hindi ka alis sa bahay. Pero ang unang requirement para tanggapin kita, dapat may wifi ka. Magpapatakid ka ng wifi? Magpapatakid ka ng wifi? Baka mabilis pa sa alas 4, nagpatakid ka ng wifi. The question is, doon sa 100,000, magpapatakid ka ng wifi, magpapalagay ka ng wifi na mabilis. The question is, sa income natin na pwede kang kumita ng 864,000 sa isang account and millions of pesos kung ikaw ay multiple accounts. The question is, bakit hanggang ngayon nagdadalawang isip ka pa sa internet? Bakit ngayon tinitipid mo yung sarili mo sa gadget? Medyo bungol din kasi. Bungol din kasi. Kailangan nagkukurot ka sa singit na apply mo. Hindi masabi ng apply mo na baka hindi ka nga pinipilit pa ng apply mo kasi gusto niya apply, baby ka. Sige lang kung kinakailangan lang, pwede na yung pagtiyagaan. Hindi. Requirement ang wifi. Tinamaan ka na magaling. Tapos magandang gadget. Kasi online ang usapan. Okay. Usapan natin result. Yung pinag-usapan natin yung gusto mo ba yung 50,000 monthly. Ang pinag-uusapan, gusto mo magkameron ng bahay, gusto mo magkameron ng kotse, gusto mo makapag-travel. Yun ang desired result. Pwedeng aside from material things, mas malaki pa dyan. Ang gusto mong desired result. Think about this. Okay. 2 years from now, gusto mo ng magandang bahay. Ano ang feeling mo? 10 years from now, gusto mo ng bahay. 2 years from now, meron kang magandang kotse. Imagine mo nga. After 1 year, gusto mo ng 100,000 regular income monthly sa empowered consumerism. You will have plenty of time with your family. 100,000, may kotse. Wala pa yung kotse na yon, pero masaya ka na, di ba? Di ba parang gusto mong pumunta na sa Boracay. Gusto mong pumunta sa Boracay. Di ba? Libre ko kayo lahat papunta ng Boracay. O, di ba mga ganyan? Wala pa tayo sa Boracay. Masaya ka na, kasama ka, qualified ka sa Boracay. Wala ka pa sa Boracay, masaya ka na. Tama? In-announce, binilang ko na kayo lahat ng ticket, pupuntan tayo next week sa Boracay. Mag-prepare na kayo ng pang-swimming. 1 week pa lang, wala ka pa sa Boracay, masaya ka na. Papunta ka na sa airport, dumating na ang panahon, magpa-flight na kayo papunta sa Boracay. Excited at masaya ka na, pero wala ka pa sa Boracay. Nasa aeroplano ka na. Nasa aeroplano ka, super excited, super saya mo. Pero wala ka pa sa Boracay. Tama? That's the point. Wala pa yung desired result na 100,000 pesos per month. Wala pa yung desired result na kotse. Wala pa yung lupa't bahay. Masaya ka na. You act, you feel as if you already have it. That's your result. That's capturing the vision of having these material things. So you should be happy and maintain that happiness, maintain that excitement until and after you achieve that desired result. You have to capture that vision and hold on to that vision until and after you achieve it. Tinamaan ka na magaling kasi minsan hindi ka na nagbi-vision eh.
Anong buhay kaya? Napakagandang buhay na maghihintay sa'yo. Mahihirapan ka, okay lang kasi nakapokus ka sa magandang buhay na result. Kaya lang hindi managan tayo. Para meron ng result, dapat malaki ang network. Simple paliwanag. Para meron ng resulta, malaking resulta, dapat malaki ang network. Kaya maliit ang resulta kasi maliit ang network. Kaya walang result, walang network. Kaya don't expect to have a big income kung bago ka lang kasi hindi ka naman pag sumali agad, malaki na agad ang grupo mo. You are still in the process na magpalaki ng grupo. So simple analysis. Bakit walang resulta? Kasi wala pang malaking grupo. So ang goal mo ngayon ay magpalaki ng grupo. At para lumaki ang network, organization o grupo, dapat marami kang activities. Alam mo na dapat paano mag-prospect, mag-recruit, di ba? Alam mo na dapat paano mag-follow up, mag-closing, mag-present. Nandiyan, kaya nga lagi ang tanong ko, how many presentations ang nagagawa mo? Kasi depende sa number of activities. Kahit nga maraming activities, minsan mapalaglaro ang tadhana. Kahit maraming activities, konti pa rin ang pay-in kasi the universe is testing you if you really deserve that result. Kaya nga, comment, deserving ka ba? Ready ka na ba to have that big group? Ay, paano kung may sumaling 100 na leader sa kaliwa, 100 sa kanan? Iba't ibang pag-uugali. Imo-motivate mo ngayon, i-handle mo ngayon. The question is, are you ready emotionally, mentally to handle big groups? O baka kaya hindi binibigay kasi you are not yet ready. Doon pa lang sa knowledge and skills, kulang ka pa. Kaya nga, ang laki ng role talaga ng JLIM Project na ginagawa sa atin yung tulungan ng mga bagong distributors kasi nandiyan ka. Pinag-aaral, pinipilit ka pa, tinamaan ka na magaling. Okay? So, kailangan ng number of activities. Yung activities dito, numbers game to be honest with you. Kaya lang maraming tao urong-sulong sa activities kasi mismo ang diferensya, nag-i-start saan? Ang laging tanong is, maganda ba talaga ang negosyo ng empowered consumerism? Meron nga kasali na sa empowered consumerism, sumusubok pa ng iba. Bungol din kasi. Di ba? Ang tanong lagi is, maganda ba talaga ang negosyo ng empowered consumerism? Ito nga ang ipapaliwanag ko ngayon. Bakit kailangan mong career? Kasi sa'yo nagsisimula eh. Hindi ka makarecruit kasi deep inside in your heart, alanganin ka, hindi ka 100% convinced na indeed mas maganda ito kaysa employment. Indeed, mas maganda itong empowered consumerism kaysa business. Ito i-discuss natin. Tinamaan ka na magaling. Okay? Kailangan nyo intindihin. Very basic. Kailangan nyo intindihin ang pinaggagalingan ng kita ng tao. Etong, first things first. Eto maintindihan mo, kahit marunong ka mag-recruit, kung deep inside, hindi ka kumbinsido na maganda, hindi mo gagawin. At para makumbinsi kung maganda talaga ito, intindihin mo ito tinatawag na cash flow quadrant. Sa iba, tinatawag ito ESBI. Ito ang pinanggagalingan para mas ma-appreciate mo kasi you will not appreciate the beauty of empowered consumerism kung hindi mo ito maintindihan. Okay. Ayon kay Robert Kiyosaki, ang financial guru, nahaati sa 4. Tinamaan ka na magaling. 4. Ang pinanggagalingan ng tao sa left portion of the quadrant, makikita nyo employee o employment at self-employed. Sa right portion of the quadrant naman yung tinatawag na business owner and investment. Iisa-isahin natin ano yung employee. Employee ay merong pinagtatrabahuhan. Kumikita siya ng salapi sa pagtatrabaho niya. Yung self-employed naman ay merong trabaho. Check the difference ha. Pag employee ka, meron kang pinagtatrabahuhan. Pag self-employed, meron kang trabaho. Diyan marami ang mga Pilipino sa left portion of the quadrant. Okay, isa-isa natin yan. Sa bandang kanan tayo. Dito tayo pupunta. Dito tayo pupunta sa mga investors. Ang investment, pera na nila ang nagtatrabaho sa kanila. Ini-invest dito sa mga sa malalaking negosyo, 'di ba? Doon pa lang sa tubo o interest ng kanilang investment, sufficient na sila para mabuhay. Okay? Yun yung mga sa right portion investors. Karamihan ng mga investors ito yung mga mayayaman sa tao sa buong mundo at sa buong Pilipinas. O tanong, kilala mo ba kung sino ang mayayaman? Dito kaya nga dito pag pinag-uusapan dito tungkol sino mga mayayaman, kasi bakit yung mga pag naalam mo ginagawa ng mga mayayaman, gagawin mo rin ang ginagawa ng mayayaman.
Okay, ipakikilala ko sa inyo ang mga top 10 na pinakamayaman sa buong mundo. O number 1, siyempre, ang may-ari ng Amazon, si Jeff Bezos. Tumaas ang starting na nag-pandemic, April, lalong tumaas ang asset ni Jeff Bezos. Siya may-ari ng Amazon. Siya ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. At ang pangalawa, siyempre, si Bill Gates, yung Microsoft. O, alam mo naman, lahat ng computer. Tinamaan na magaling dyan. Lahat gumamit ng computer. Okay, sumunod ay si Bernard and Arnold. So, yung family nila may-ari ng LV, yung brand, LV. Diba? Okay. Sumunod. Pang-apat na pinakamayaman sa buong mundo, si Mark Zuckerberg. Siyempre, may-ari ng Facebook. Okay, may-ari ng Facebook. Okay, pang-apat ay si Mukesh Ambani, yung petrochemicals and oil gas. Okay, Warren Buffett, pang-anim, siya may-ari ng Berkshire Hathaway. Si Warren Buffett, siya po ang yung kumpanya niya ang in charge sa at nag-iisip kung saan mag-i-invest itong mga pera ng mga mayaman. Siya nag-i-invest sa maganda. Isipin mo na si Warren Buffett. Steve Ballmer, dating CEO ng Microsoft. Si Larry Ellison, software. Elon Musk, ay Tesla. Ito yung gasoline fee, electric car vehicle, Larry Page. Ito yung pinakamayaman sa buong mundo. Sino yung pinakamayaman sa buong Pilipinas? Ang siblings. Ito yung pinakamayaman para alam mo. Para sabihin mo sa kapitbahay mo, pinag-aaralan sa negosyo namin, sino mayayaman. Ba't ang pinag-aaralan nyo? Anong pakailan nyo sa kasi ganoon talaga kami. Pinag-aaralan, sino pinag-aaralan mo? Mga kapitbahay mo, kung anong mga kachismisan sa mga kapitbahay mo. Okay? So, pinag-aaralan ni siblings. Nung namatay si Henry C., tagapagmana, hindi nati-hati ng mga magkakapatid at mga kamag-anak ang ari-arian ni Henry C. Kaya siblings. Ang number 2 pinakamayaman sa buong Pilipinas ay siyempre si Manny Villar. O, di ba? Ang dati kong boss. Kung individual ang pag-uusapan, number 1 si Manny Villar. Kasi yung siblings na number 1, hindi pa nahahati. Okay, kaya malaki pa ang asset ng magkakapatid. Pero individually, si Manny Villar ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pangalawa, siyempre, John Gokong Wei, may-ari ng Robinsons, diba? Ng Cebu Pacific, Enrique Razon. Diba? Sino pa? Panglima ay si Jaime Zubel, Ayala Malls, Ayala Bank, Real Property, ay sus, Maria Jose, ang gagaling, no? Mayaman talaga. Kasarap kaya mayaman, no? Lucio Tan, si LT, Lucio Tan. Ano ba may-ari? Tanba Distillery, Philippine Airlines, may mga hotel pa. So, grabe. Tony Tan Katchong, maraming old affected. Jollibee. Si Ramon Ang, T-Siblings, si Ramon, lahat ito, tandaan nyo, ladies and gentlemen, ito mayayaman. Mayayaman na, malalaki na ang kumpanya. Admittedly, lahat ito apektado ng pandemic. Walang naka-escape sa pandemic. Even itong mga mayayamang tao sa buong Pilipinas at buong mundo ay apektado ng pandemic. Tira ng tira. Ay, tinamaan ka na magaling. Okay. At pag-usapan natin. Lower right is the investor, yung pinakamayayaman nandyan sa upper right portion ng mga business owner. Ayon kay Robert Kiyosaki, para mag-qualify ka dito sa business owner, hindi basta may negosyo ka, business owner ka. No. Para sa kanila, may sistema yung negosyo nila and more or less 500 employees. Ganun kalaki yung negosyo mo para mapabilang ka sa right portion. Okay? So, may traditional. Pag-uusapan natin, there are 3 kinds of businesses para you should know. Para alam mo kung bakit mo. At the end of this capitology, isa lang naman ang goal ko dito is for you to appreciate how big time ang negosyo ng empowered consumerism. Hindi ka pa ewan kung saan ka nagpupunta. Kung sali ka na dito sa empowered consumerism, dagdag ka pa ng isang MLM, ewan ko ba? Abagado ito, tinamaan ka na magaling. Nagdagdag ka pa ng traditional business. Di ba? Focus ka muna dito. Pag medyo okay na, pwede ka na magtayo. Mag-diversify. Di ba? Kasi mahirap din kausapin. There are 3 kinds of business. Traditional business. Sa traditional business, kailangan malaki ang kapital at malaking kaalaman. Hindi ka lang basta-basta malaki ang kapital. Dapat malaki ang kaalaman. Kahit na malaki ang kapital mo, kung wala kang alam sa traditional na pagdinegosyo, malulugi ka rin. Kahit naman malaki ang alam mo, kung maliit ang kapital, hindi ka makakasabay sa market, sa competition sa market. Magbaba lang ng konting presyo yung competitor, hindi ka na makakasibaba na sagad na agad. So yun ang requirements. Sa traditional business, dapat malaki ang kapital at malaking kaalaman. Second category ng business is franchising.
It's the ability to use yung integrity at yung name, yung trademark na pinangalagaan ng matagal na panahon. Oh, malaki. Andiyan yung Jollibee, 50 million. May 50 million ka ba? Tinamaan ka na magaling? Ano pa? McDonald's, lahat may mga franchise. KFC. Oh, yun ang franchising. May maliit naman franchising. So, ano ba yun? May mga ano mga franchising, may small time. At ang pangalawang kategorya ng ating pagnenegosyo, yung multi-level marketing. Yung multi-level marketing, ito yung maliit na kapital but you have the opportunity to earn the profits and income of those big businesses. Maliit na kapital, maliit na kapital, malaking kita. At dyan nakapaloob ang empowered consumerism. Ganun pala? Dyan. Tinamaan ka na magaling. Akala mo dyan. Okay ba sa multi-level marketing? You should know the definition. Yun yung bilog-bilog, yun yung recruit. Kaya hindi nagle-level na pangalawa. Multi-level marketing is a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales they personally generate, but only the sales of their recruit, creating a hierarchy of downlines. It was generally accepted that the first multi-level marketing was introduced in 1945 by California Vitamin Company, and 10 years thereafter, Amway came. Multi-level marketing is a 4-year course doon sa amin sa Canada. It's a 2-year certificate course doon sa amin sa University of Massachusetts, doon sa University Chicago, Illinois. 2-year certificate course. It's a 3-unit subject sa naka-incorporate sa marketing course sa mga kilalang universidad, UP Ateneo de La Salle. It's a 6-week crash course sa Asian Institute of Management. Pinag-aaralan ang multi-level marketing and direct selling. Samantalang dito, libre. Hindi ka pa nga kasali, libre ka na. Kasali ka na, libre, hindi ka na mag-i-enroll. Hindi mo alam na nasa mga sikat na university ang ganitong klaseng kurso o subject kasi hindi ka nga graduate ng De La Salle. Tinamaan ka na magaling. Nandun ka graduate sa mababang paaralan sa lumang bayan. Big time ang negosyo. Pinag-aaralan sa mga universidad. Sa US, dapat you should be professionals para makapasok ka sa network marketing. Sa Pilipinas, tinamaan ka na magaling. Magaling kahit hindi ka tapos ng high school, hindi pa ng college, sumunod ka lang. Pira, pwede ka matuto. Diyan pumapasok. So there are 3 kinds of businesses: traditional, franchising, and multi-level marketing. Okay? So pag-uusapan, tapos tayo sa right portion. Nandito tayo sa mga marami Pilipino. Sa employment and self-employed. Okay? Tanong kita, empleyado ka, anong puhunan sa pagiging empleyado? Maraming puhunan sa pagiging empleyado. Siyempre nandiyan ang education. Ito panahon namin computation, conservative to. Ngayon ako, abuti ka ng mga 2 million to 3 million. Anak ko, ito 150 to 200,000 na isang semester pa. Dalawang anak ko, sus! Tama. Puhunan din ang tuition, pinaginastos mo. Di ba? Ako, yun lingkod, galing pa ako ng probinsya ng Marinduque, nakipagsapalaran, pumunta pa ako ng Maynila kasi andito ang magandang universidad. Di ba? Andito ang mga magagandang babae. Kaya dito ko na-meet ang aking asawa. Ay, power. Kasi nandito kami mga gwapo sa Maynila. Ay, ang puhunan sa ating pagiging empleyado, syempre, yung ginastos, dapat edukado ka, dapat tapos ka man lang ng college graduate ka man lang. Bago ka tanggapin, college graduate ka ba? Yun. Ang puhunan din kasi, yung tuition fee ba? Tapos syempre, yung pag-aaral mo, yung ginugol mong ilang taon, nagsunod ka ng kilay, tapos pag-graduate ka na, imbis na makatulong sa mga magulang mo, nabuntis ka ng boyfriend mo, ikaw na lang ang inaasahan ng magulang mo na makakaahon sa kahirapan, tinamaan ka ng magaling, hindi ka na nakatulong, ikaw na walang malay at haliparot. Joke. Yan ang puhunan din. Okay, yan ang puhunan din. 14 years, ngayon ay 16 years na, may grade 11 and grade 12 pa. Tapos ikaw ay magtatrabaho sa 15,000 pesos. Ay, naku, wala na eh. Yung tatanggalan na nga eh. Ito ang sweldo mo, pero ngayon, ang style ng kumpanya ngayon, nagtatanggal na. Now, you will now be performing 2 functions. Pasalamat ka ngayon kasi hindi ka natanggal. Pero, you are now performing 2 functions or 2 positions for 15,000.
The question is, kailan mo ma-recover yung 1 million mo kung 15,000? Kung may tira ka pa sa 15,000, di ba? Kung neto yan, na 15,000 na kukuha mo, aabutin ka ng 5 years to recover the 1 million. Paano kung wala nang tira ang 15,000 na sweldo? Deficit pa. Paano ma-recover? Wala. Kung isang negosyo ang employment, lugi kasi dapat bumabalik ang expenses mo sa loob lang ng 2 taon. Kung 15,000, 5 years na, hindi na magandang investment o magandang business ang employment. Nakita nyo? It's for you to realize. Yan ang puhunan mo sa pagiging empleyado. Yan ang puhunan mo. Okay. Then the problem is, pag ubos na leave mo, no work, no pay ka na. Yan ang nangyari ngayong pandemic. Yan ang nangyari ngayong pandemic. No work, no pay. Inubos mo na ang leave. Nung ubos na ang leave, dahil hindi ka nagtatrabaho, no work. Kaya ang dami nagsarahan eh. Yung gasolinahan sa aming barangay, sa may kanto namin, yung Shell station, wala na eh. Magtataka, ang dami na nagsara eh. Tama? Ano pa? May sakit ka o anak mo, di ka maka-absent. So, this is now more on realization for those employees. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos ngayong kailangan ng pamilya mo ang kalinga at oras at pag-aalaga mo, hindi ka ngayon maibigayan kasi you are forced to work. Hindi aprubahan ang leave mo. Kailangan. Ano ngayon? That's the irony of it. Wala kang time freedom. Ang empleyado, walang time freedom kasi ibinenta na nila yung 8, 10 o 12 oras sa kanilang opisina o kanilang trabaho. Di ba? Wala kang time freedom eh. Nakatakda kung kailan ka absent. Nakatakda kung kailan ka maglilib. Nakatakda kung anong oras ka papasok. Nakatakda kung kailan ka magla-lunch. Nakatakda. Covered ng kontrata, covered ng collective bargaining agreement, covered ng employment contract. Kailan? Wala kang kalayaan. Pwede bang masarap ang tulog mo? Pwede ka na pumasok? Hindi. Kailangan mong pumasok. Kasi wala kang kalayaan sa oras. Karamihan ng empleyado masaya pag Biyernes o holiday. O tayo mga empleyado na magti-13-month pay na naman. Pagkatapos ng 13-month pay, marami mag-resign, lahat ng makakatanggap. Karamihan ng empleyado masaya pag Friday. Malungkot pag Sunday night. Masaya pag Friday or holiday kasi walang pasok. Di ba? Tinamaan na magaling yun. May nakita ka ba ng empleyado na Sunday night talagang nagtatatalo at excited kasi may pasok na naman bukas? Wala, awan. Wala kang makita dyan. Marami ganyan. Pero isipin mo mga empleyado, masaya lang sila pag Friday, Saturday, and Sunday, tapos malungkot na naman na Monday. Isipin mo yun, 4 na araw kang malungkot, 3 araw kang masaya. Lumalabas parang 1/3 of your life malungkot ka. Di ba? Kung ikinabubuhay ka ng 75 years old, 1/3 ng 75, dun ka masaya lang. Kasi sa isang linggo imagine mo, simple mathematics, sa isang linggo, 3 3 araw ka lang masaya, 4 na malungkot. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Simple mathematics. Isipin mo yan. Pwede kami ng mga empleyado. Na kahit, this is the situation kahit anong sipag mo, ganun pa rin ang sweldo. Kahit anong sipag mo, ganun pa rin ang sweldo. Kasi nasa kontrata, salary grade. Pag nasa gobyerno ka, anong salary grade? Yan ang tinakda. It's not anong background mo, kung laude ka pa, tinamaan ka na magaling, matalino ka ba, masipag ka ba, hindi. Kung anong available na budget sa position mo. Kahit na overqualified ka, ito lang ang allotted budget sa position mo tama? Pag nag-overtime ka, may barya-barya. Di ba? Kahit na anong sipag mo, ganun pa rin ang sweldo. Your salary is the bribe that your company is giving you for you to forget your dreams. Binituntuwa ka naman, pero hindi mo naiisip. Tumatanda ka at hindi mo na nai-enjoy. Hanggang kapit ka na lang, hayaan mo, nandiyan na rin. And the sad thing is, nasa huli ang pagsisisi. Di ba? 65 years old. The question is, may enjoy nyo pa ang remaining years of your life? O nandun ka sa tumba-tumba? Nagagasusilyo ka? Diba? Stitch ka pa? Gaganon-ganon ka pa? Alam ko ang tumatakbo sa isipan mo. Ang tumatakbo sa sana. Ganon-ganon ka pa. Sana grinab ko na pala yung opportunity ng Empowered Consumer Con. The sad
Ang pinakamahirap kasi is the regret of not doing something. Masarap pagsisihan yung mga bagay na ginawa mo, pero mahirap pagsisihan yung mga bagay na hindi mo ginawa. It's the regret of not doing something na sana sinubukan ko. O kaya kung ikaw qualifier, ito nga sinasabi natin dalawa lang. After 5 years, dalawa lang ang sasabihin mo, sana sinubukan ko o sayang. Sayang or mabuti na lang. Mabuti na lang sumubok ako sa empowered consumerism. Or sasabihin mo, sayang, sana noon ko pag ginawa talaga. Tama, hindi kasi, hindi mo kasi ako pinilit. Okay, kahit ganun pa rin ang sweldo, kaya wala yumayaman, kasi limited lang Wala naman yumayaman sa pagiging empleyado. Lahat ng diniskus ng pinakamayaman sa buong Pilipinas, lahat ng diniskus sa pinakamayaman sa buong mundo, hindi sila empleyado, nasa pagnenegosyo sila. Okay, pag nag-retire ka, nagdenegosyo ka pa rin. Karamihan na nagre-retire, di ba, 1 million, 1.5, 2 million. Ang ginagawa di ba nagre-retire, siyempre, di ba, siyempre, babalato yung apo. Tinamaan na magaling, magpapabili apo ng gadget, maglalambing. Di ba, papagawa ng bahay, tumutulo na yung bahay. Doon ang gagaling Pati ng bahay, tapos bibili ng second hand ng kotse, kaya mabilis lang ang pera sobrang mahal na bilihin di ba, after 6 months, paubos na yung pera. So, anong iisipin ng mga retirees? Naku, inegosyo ko na ito. Inegosyo ko na ito kasi bakit? Mauubos na ito. Tama? Why do you have to wait for your retirement bago magnegosyo? Why not now? Kung you are about to retire, do it now. Kasi kasama dito ang pag-aaralan mo Tama? Ang sad thing is marami akong nire-recruit before na sabi sa attorney, next year magre-retire na ako. Huwag kang mag-alala, sasali ako after retirement. Makukuha ko na yung pera ko lump sum. The sad thing is, nung dumating ang pandemic, nagsara ang kumpanya, where is the retirement? Wala. Nagkamusta, pare, ang balita? Wala pa, pare, wala na. Mukhang alanganin na, hindi na ako mabibigyan ng pera. Sana pala sumali na ako sa iyo noon habang maaga pa. Nandun na naman yung regret. Ang daming ganyan They are waiting. They spent 35 years, 30 years of their life. Di ba? Tapos, they are waiting for the retirement para magkameron ng pera. Tapos nagsara yung kumpanya. Yun ang masakit. In other words, kung ikaw ay empleyado ngayon, iniisip mo magnegosyo after retirement, don't wait for it. Magnegosyo ka na ngayon, this is in preparation of your retirement. Maraming tao hindi na umaabot ng retirement. Na-stroke, namatay, inatake sa puso. Di ba? Para nakakatakot nga. Yung kahapon ang balita sa legal profession, merong isang RTC judge sa Manila, binaril ng empleyado niyang abogado, diba? Binaril, patay yung judge. Nagpakamatay yung abogado na empleyado na nung patapos binaril. Katakot, no? Ay, ganun Ganun nangyayari. Tinamaan na magaling na katakot kita mo, yun may risk. Pag empleyado at higher position, may risk. Ako, tinamaan na magaling yan. Okay, employment. Before, employed ka kasi may gagawin. Kasi may gawin at wala, may sweldo ka. That's a security of tenure. Pero yung security of tenure ngayon, hindi na applicable. Because of the pandemic, wala na security of tenure. Gusto na marami maging empleyado kasi tuwing akinsit katapusan, may sweldo kay gawin at wala. Ako, alam ko yan, tinawa na magaling. Kaya lang, ang problem kasi is, ngayon wala na Tama? Sa mga empleyado nag-a-abroad naman ang asawa. O para sa inyo nag-a-abroad. Kung ang asawa mo, kung ikaw ay pinakitaan ng empowered consumerism at yung asawa mo ay nasa abroad, this is for you, tinan mo. Bakit siya nag-abroad? Magkano ang ginastos para umalis? Karamihan kasi dyan, nangungutang muna, pambayad para makaalis. Tapos yung first 6 months mo, hindi para sa'yo kasi bakit pambayad mo na sa utang? Ang question, this is a realization Paano naman yung mga batang maliliit, lumalaki na walang gabay na magulang? Karamihan, dinideposito sa mga lolo at lola. Iba ang magpalaki ang lolo at lola. Iba ang magpalaki ang mga magulang. Medyo masasaktan, makukurot kita ng konti kung ikaw naman ay OFW na empowered consumerism. Kaya kung ikaw ay OFW na member ng empowered consumerism, number 1, salute sa iyo, kababayan. Kasi alam kong malaki ang sakripisyo mo na nagtatrabaho ka na dyan, ginagawa mo pa ang empowered consumerism. But number 2, although I salute you,
Sana itodo mo na yung galing mo. Oo, medyo pagod ka sa trabaho, pero talaga isisingit mo. Yun yung sakripisyo na pinapasok. Tama, natural sa simula. Lahat ng bagay, lahat ng maganda may value sa mundo, pinaghihirapan. Diba? Mahirap naman sagutin ng manliligaw kung hindi ka naghirap. Tinamaan ka na magaling. Ganon din. Mahirap naman, nabigyan ka ng malaking pera, malaking kita sa empowered consumerism na hindi ka naghirap. Kasama sa mga kwento na maganda yung ganyang sakripisyo. Okay? Lumalaki walang gabay ng mga magulang. So, nagbi-video call na lang. I understand, you know why? Kasi po ang mother ko, OFW din dati. Mother ko, midwife sa West Germany Hospital. First 6 years ko, wala ang mother ko, nasa abroad. Ako po pinalaki ng tita ko, kapatid ng mother ko. Pinalaki ako ng tita ko, akala ko yun ang mother ko. Kaya pag dumadating pala yung nanay ko at yung mayakap sa akin, tinutulak ko, sabi yun daw, masakit sa kanya, yung tinutulak. Kasi hindi ko tinuturo siya magulang nun. Hindi ako nakaka-relate sa OFW, pero nakaka-relate ako sa mga anak ng OFW kasi ramdam ko yan magulang. So, nakaipon yung mother ko, nagpatayo ng bahay, pumunta na dito, magkasama na kami. Yun na, alam ko yan eh. Tama. Maraming nag-abroad pero hiwalay na. Maraming nag-abroad, hiwalay na. At ano bakit hiwalay? Andito yung lalaki. Nasa abroad yung babae. Yung lalaki, tinamaan na magaling. Nalulungkot, may pangangailangan. Alam nyo na ang pangangailangan. Siyempre, nasa abroad yung babae. Andiyan si Kumare. Tinamaan ng haliparot naman si Kumare. Tinamaan magaling yan. Si Kumare, kumirengking kay kumpare. Kasi may pera si kumpare dahil sa padala ng asawa. Binigay. Hindi invento, actual case. Kasi majority po of case na hinahandle ko ay annulment of marriage and 90% po ng annulment of marriage sa client ko mga OFW. Kasi mga marupok. Tinamaan ka na magaling marupok. Nandito yung babae, andun yung lalaki na lungkot. May isang kasama sa opisina na malungkot din. Put them together, tapos ang lungkot. Mas mahirap. Diba? Ganun ang sistema eh. May mga pangangailangan. Ang lalaki malayo lang ng isang dipa, binata na yan. Ayon sa statistics. Ang lalaki malayo lang ng isang dipa sa asawa, binata na yan. Iilan na lang kaming tapat. Asas! Power ko. Joke lang. Alam ko naman may mga lalaki talagang matitino na katulad ko. Joke lang. Di ba? Pero aminin. Aminin mo yung ganyan kaya. Maraming ganyan eh. Di ba? Umalis ka, isang anak mo, pagbalik mo, 2 na. May sumingit. Tinamaan na magaling. Kaya nga, what's the... Kasi wala eh. Andiyan yung temptation Andiyan si Taning. Si Taning ay umiikot-ikot lang sa mga marurupok at mahihina at ready to diba? Ay mahina, marupok. Mahina ang... kaya nga andyan. That's the reason. Ang root cause ko lang, ang sinasabi ko lang is kung nasa abroad ka at member ka, galingan mo na. Galingan mo na. Tapos umuwi ka na. Kasi pwede mong i-earn sa empowered consumerism, kinikita mong sweldo dyan. Kahit na anong laki ng sweldo dyan, kahit kung mahiwalay ang pamilya, broken family, ay patapos na, buto-buto. Okay? Teka, hanggang kailan ka ikaw naman nag-abroad, tanong is, hanggang kailan ka mag-abroad? Hindi forever malakas ang katawan. It's not a lifetime job. Maraming umuwi dito, pinauwi na kasi may sakit. Maraming pinauwi dito kasi patay na, nakakabaong na. Maraming uuwi dito kasi may namatay sa pamilya. Tignan mo, umuwi. Pag may namatay sa pamilya, kung kailan hindi na mararamdaman ng mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas, ang yakap at iyak at pagmamahal. Pero nandyan nung buhay, hindi ka pa umuwi. Pero bakit na yung patay na, nandyan ka ngayon? Naramdaman ba ang halik mo? Naramdaman ba ang pagmamahal mo? Naramdaman ba yung bagong damit o bagong sapatos na ibibigay mo sana? Pero dahil wala ng buhay, wala nang naramdaman. May ganyan eh. Umuwi. Tama. Yun ang realization. Yun ang realization. Meron ako dyan eh. Natanggap yung sweldo ng Biyernes, OFW ha. Natanggap yung sweldo, nung binigay yung sweldo, may plane ticket na, you are ready, you have a plane ticket already for you to go home tomorrow.
Binigay yung sweldo, together with the plane ticket. Fix your things, go home na tomorrow. Oh. Hindi, wala kasi hindi. Kasi bakit? Baka yung amo mo matanggal sa trabaho, baka madamay ka. Yung iba, tatlo ang yaya, tatlo ang kasambahay, nung natanggal sa trabaho, naging isa na lang. Hindi natin alam, baka ikaw yung matanggal doon. Okay naman po yung amo ko. Hindi, hindi ka nakakasiguro ngayon. Baka merong hindi natanggal sa first wave, natanggal sa third wave, fourth wave. Kasi 2 years pa ito economic crisis. Ang Pilipino kasi gumagawa ng paraan pag wala ng pera. Pag may pera, ayaw pa magnegosyo. Pag medyo pa wala ng pera, hindi pa nagnenegosyo niya. Pero pag walang-wala, doon makakaisip magnegosyo. Bungol din kasi, no? Mahirap din. Nung walang pera, hindi makapagnegosyo. Nung may pera nang dumating, ayaw din magnegosyo. In other words, and I therefore conclude, wala sa pera ang pagnenegosyo. Nasa mindsetting yan. Tinaba? Ganun ang Pilipino. Meron ako rin kasi nire-recruit dati. Meron ako nire-recruit. Diba? Assistant director pa sa ABS-CBN. Ayaw. Walang pera. Nung nagka-pera, ayaw din. In other words, hindi talaga pera. Mamatitikas din ang mga bungo talaga, no? Ganun talaga eh. Marami kang makakasalamuhan na ganyan tao. Ay, di ba? Marami talagang mahiwaga talaga ang buhay ng tao talaga sa network marketing o sa multi-level marketing or sa empowered consumerism. You have to understand that. Okay? So, ang buhay ng mga empleyado, to be honest with you, ang buhay ng empleyado, paikot-ikot na lang, sweldo, bayad, utang. Minsan siya pupunta sa London. Loan dito, London. Karamihan dyan eh. Yung sweldo ay dumadaan na lang sa palad. Pagdating ng sweldo, pambayad na lang sa utang. Kasi few days before o 1 week before the sweldo, ipapangutang niya na yung sweldo. Wala pa yung sweldo, mangungutang na. Pautang naman, Mari, bayaran kita pagdating ng sweldo. Kaya pagdating ng sweldo, binabayad na lang. O, di ba? Minsan yung 13-month pay, paparating na yung 13-month pay, ayos bibigay na raw. Ha? Kaya kung kayo mayroong mga prospect na nasa gobyerno o nasa employment at may 13-month pay, talaga agapan nyo na dapat ang unang nasa isip ng mga yung empowered consumerism. Wala pa yung 13-month pay bonus, nangungutang na. Pautang naman attorney, pautang bakit? Paano kung babayaran? Parating ng 13-month pay, isipin mo, wala pa yung bonus, nangungutang na. Pagdating ng bonus, babayad. Wala na. O iba nakasangla ATM. Nakasangla ATM, iba na nagano. Pisan, yung ATM, nung binalik na sa kanya, hindi nakalimutan niya na ang pin sa tagal lang hindi niya pag-withdraw. Okay? So, papaikot-ikot na lang. Sa rat race, sweldo bayad utang. Maraming ganyan. Trap sa rat race. The question is, do you have that desire? Do you have that passion? Diba? Do you have that guts para makawala sa ganitong rat race na sweldo bayad utang? It needs strong determination to succeed. Hindi yung gusto mo lang, hindi. Dapat gustong-gusto. Kahit gusto mo empowered consumerism, binigyan ka lang ng konting pagsubok, aayaw ka rin. Dapat gustong-gusto. Kasi kahit na anong pagsubok, ipagpapatuloy mo ito kasi gustong-gusto. Kaya kung gusto mo lang, baka hindi ka magtagal. Dapat ang level of desire mo dito ay gustong-gusto. Ay, naku. Tinawa ka na magaling. Kaya maraming nawawala, gusto-gustuhan lang. Mas malaki ang problema kasi sa pangarap. Kaya nung dumating yung problema, natalo yung pangarap, dapat dito mas malaki ang problema na kahit maliliit na problema, malaki ang pangarap, kahit manong problema, hindi mo mapapansin kasi nakapokus sa mas malaki. Yun yung pangarap sa buhay. Ko power talaga ako. Okay? Okay. Sige, employment. Bakit ko kakarin rin ang empowered consumerism? I prepared for you a comparison. Punto por punto. Head-on employment versus empowered consumerism. Okay, here's the other one. A, with respect to time freedom. Karamihan na may mga time freedom kasi malaki na ang kinikita mga vice president o presidente. The question is, in your employment, boss ka ba? Nung ako po ay corporate lawyer sa Makati, ako po ay kahit corporate lawyer, considered as employee pa rin. I'm reporting to the department head of legal department and to the assistant vice president for legal department. Taga Sampaloc ako po ay nagaling sa Sampaloc. Diyan po ako nakatira dati sa Sampaloc.
Di ba? Pumupunta ako dyan, ang bus, wala akong kotse ng sampal, tanda ko pa lahat. Talagang malakas ang ulan, mahabang pila ko, Diyos ko. Talaga, nasa Sampaloc ako, nagko-commute ako papunta ng bus station. Ang bus station nasa gilid ng kalsada ng Pinobel sa may UST. Yun ang papuntang Makati. Ang haba ng pila ng bus yan, mahaba rin ang pila ng mga Makati girl. Makati girl. O, diba? Yung mga pormahan, mga naka-coat and tie, puro dating. Wala naman datong, mga tinamaan na magaling. Ang ganda, mga nakapostura. Diyan ako nakapila. Suot ko naman ay barong na na-spray yung ramelina na barong na talagang pag in-spray mo, talagang pwede siyang napakatigas talaga na pwede mo itayo yung barong, tatayong mag-isa. Ganun ang tsura. Ang tawag doon ay gusot mayaman ba? Dahil mabat ang pila, dapat ang oras ko talaga doon. Natatanda ko, dapat before 7 o'clock nakasakay na ako ng bus para before 8 o'clock nasa Makati na ako. So kahit puno na yun, pupunta ako at makikipagsapal at tataya ako sa aisle ng bus. Dahil yung konduktor ay paruot parito yung ganda ng plansya ng barong ko pagbaba ko ng Makati para kung ginahasan ng 5 bakulaw, yukos yung barong ko. Kaya pala yukos mayaman yung tinamaan ng magaling na yon. Pagdating ko sa Makati, time in before 8 o'clock, doon na ako magbe-breakfast. 10:30 darating yung boss ko. Yung boss ko, pag lalakad niya, pagpasok sa kanyang kwarto, talagang kasama niya pa yung kanyang sekretary, may hawak ng kape, may 2 dyaryo. Yung boss ko, magkakape, magbabasa ng dyaryo, may pipirmahan, may tatawagan, after lunch, paalis na yung boss ko. At bukas na kami magkikita ng boss ko. Yun ang trabaho ng boss. Pagdating ng sweldo, mas malaki ang kita ng boss. Dito sa empowered consumerism. Hindi mo boss dito ang may-ari ng kumpanya, hindi mo boss dito ang mga vice president and training team, hindi mo boss sa empowered consumerism ang apply mo, ang boss mo ay ikaw. Your upline is here to guide you and to teach you. Tama? Hindi mo boss si upline. Nandiyan lang si upline para mangulit, para i-push ka. Kasi baka hindi ka humahataw, baka tatamad-tamad ka ba, kunwari kontento ka na sa buhay pero mahirap ka pa rin. Your upline is there to remind you that you still have a dream to fulfill. You have a family to provide. Si upline is there to push you and for you to realize. Si upline na hindi boss. Kaya nga mas mabuti pa, mas maganda pa yung upline na bossy kaysa sa upline na walang pakialam. Kaya lang siyempre dahil si upline ay tao rin may hangganan. May hangganan si upline. Initially, pipilitin ka niya, ipupush ka niyan. Pero minsan bibigyan ka ng upline mo. Kukulitin ka pa niyan. Chat-chat ka naman. Pero pag sinin mode mo si upline, naku, patay ka. Tama. Yung message, tinan mo, first message, hindi mo pinansin. Second message, hindi mo pinansin. Pangatlong message, hindi mo pinansin. Oh, huyo ka na. Kasi the time of your upline is so precious, tapos hindi mo isisin. Bakit? Tama? Maghanap ka ng, kung ako naman ng upline, naghanap ka ng tamang tao. Tama? Binigay mo na lahat, binibigyan mo ng oras, tapos hindi nagbibigay ng oras. Bakit? Ano meron? Manigas ka, tinamaan ka ng magaling. Kasi ang laki ng sakripisyo ni upline mo eh. Actually, sufficient enough for your upline just to let you know that there is an opportunity in empowered consumerism. When you join, sa totoo lang, tapos na dapat ang role ni upline. As a matter of fact, malamang pinakita na sa iyo ni upline mo ang sistema ng team nyo. All you have to do is to follow. Pero pag nagpapasaway ka pa, tinamaan ka ng magaling, andiyan si upline. Di ba? Mapaspasensyoso si upline. Pero di ba siya mapasensyoso, pero may hangganan. Di ba? Hindi mo po si upline, pero nandyan. Kaya ang laki ng sakripisyo ng upline. Kaya nga the question is, baka kaya wala ka pang tao. The question is, can you perform well the role of your upline? Diba? Ang question lang kasi dito is, paano kung magkameron ka ng 5 na katulad mo, tinamaan ka ng downline mo, katulad mo? Kaya mo? Kung pasaway ka, 5 pasaway sa baba, mahirap din. It's a realization din kasi. Okay? Kaya kung meron kang upline, say hi and thank you upline. Thank you upline for just showing to me the opportunity of empowered consumerism. Kung tulungan mo ako upline, thank you very much. Kung hindi, thank you very much pa rin. Okay na, dito sa empowered consumerism, hindi ganun. Talagang sasagad ang tulong. Diba? Nagsasakripisyo, pipilitin ka pa. Ewan. Pipilitin ka pang humataw. Diba? May message ka pa. Diba? Maraming sakripisyo si upline. Ang hirap kaya ng
Pero basically, hindi mo boss si upline. Your upline is there. Nagiging bossy-bossy na si upline. Mas okay pa yun kasi hindi ka na pinapansin. At matakot ka kung hindi ka na pinapansin ng upline mo. Baka sumuko na sa'yo. Kaya kung meron kang MMS upline, wag mo akong sukuan. Susunod na ako sa'yo. Madali lang ang network marketing ang mahirap. Madali lang empower consumerism. Ang mahirap kasi ay sumunod. Madali lang ang empower consumerism. Ang mahirap ay sumunod. May mga taong hindi sumusunod because ma-pride, matigas ang ulo, because of the programming in the mind, talaga matigas ang ulo. May ganun eh. O si upline, medyo magta-try ng best yan para palambutin ka. Your upline will send you to trainings, sa damakbakan trainings, for you to understand and for you to realize na dapat ito ang requirements, minimum requirements for you to succeed in network marketing. Okay? Hindi mo boss si upline, ikaw ang boss. Kaya lang ikaw ang boss dito sa negosyong ito, kaya lang mahirap pasalurin ang boss. You have the pwede kang may sistema kayong susundan. Pwede ka namang mag-experiment. Tanda mo ha, dito we do not curtail your freedom for you to how you to make the hataw. Pwede kang humati on your own. Kaya lang pag sinunod mo yung gusto mong style, baka magtagal ka. If you have a team, tanda mo, if you have a team, just follow the system. Your upline has formulated that system, maybe because of trial and error, and come up with that system para mapadali ang journey mo. You can have your own system, pero baka magtagal ka. Para mapadali, you just follow the system of your upline. Oo, madali lang. Baka kasi tinatamad-tamad ka pa. Di ba? Sige nga, gumawa ka nga ng things to do. Pag ako nagpagawa na ng things to do sa mga downlines ko, kunyari ako, nagpagawa ng things to do. Doon na, ini-evaluate ko na kung talagang humahataw. Meron ako pinagawa ng things to do. Tinamaan na magaling yan. Akala ko full-time sa empowered consumerism. Nung pinagawa ko ng things to do, nakita-kita ko, tinamaan na magaling yan. Sa isang araw lang, isang oras lang ang hataw kasi iba for other matters. Kaya, ina-analyze ko, bakit walang pay-in dito? 6 months na walang pay-in? Things to do. Nakabukat-bukat ko yung things to do. Isang oras na pala humahataw. Di ba? Tapos ang buto-buto. Powder. Tama. Okay. Financial freedom. Sa employment, walang financial freedom. Kasi bakit? Limited ka lang sa sweldo. Ang karamihan ng pagtatrabaho pang isang tao. Sa empowered consumerism, pwede ka magtrabaho ng isang pangalawang tao, tatlong tao, 10 tao, ibibigay sa'yo. Pero you have to consider the two principles. Number one is the principle of delayed gratification. Delayed gratification, dito hindi agad ibibigay malaking kita. I-delay muna kasi laging binabanggit natin, ang tinatanim mo dito ay mangga, hindi munggo. Pag munggo nagtanim, after 4 to 5 days, may toge na. Pag kinain mo, wala nang kasunod. Ang tinatanim sa empowered consumerism ay mangga. Ibig sabihin, pag tinanim mo, wala agad bunga. Okay? Pag tinanim mo at talagang didiligan mo pa, pag medyo sumusuwi na, nilagyan na ng konting dahon-dahon dyan, babakura mo na, baka ikainin ng baka o kambing, baka sabsabin, pag malaki na, didiligan mo, papausukan mo para mamulaklak at talaga naman mamunga ng marami. At pag mabunga na, mabusog, after 5 years o 10 years, maraming bunga, busog ka na, may marami pang bunga. Namatay ka na, yung bunga na papakinabangan ng pamilya mo. Yun ang tinatanong natin dito. Mangga, hindi munggo. That's the principle of delayed gratification. Delay ang gratification. And the second principle is sweat equity. Lahat ng pagtatrabahuan mo, ibibigay. Magtrabaho ka lang pang 5 tao, 10 tao, ibibigay. Kailan ibibigay? Pag ready ka na. Ibibigay din yung gusto mong 100,000. Kailan hindi pa binibigay kasi baka hindi ka pa ready. So, anong gagawin mo? For you to be ready. Mentally, emotionally, di ba? Kung emotionally unstable ka, binigyan ka ng mga maraming problema na downlines. Di ba? Kaya nga, bawat talaga may mga binibigay talaga yan. Okay? Delayed gratification, sweat equity. Pag talaga ibibigay dito. Yung kotse mo, na ibibigay sa'yo, ibibigay din yun. Bilisan mo lang, kailangan na ng trabaho. Sinasabi nga natin dito sa Empowered Consumer, mayroon kang blank check. You have the opportunity to write the amount sa check na yon and be ready na pagtrabahuhan yung check. Kunyari gusto mo 100,000, blank check. 100,000. The question is, are you ready? Diba? Are you ready to work for it, the 100,000? Liwanag?
Ay, SAS. Okay. So, the big difference talaga is, malaki talagang kikitain mo sa empowered consumerism versus employment. Yung pangarap mo, kamusta na? Okay. Sa employment, iba ang pangarap, meron ibang wala ng pangarap, iba may pangarap, pero iba ang pangarap sa empowered consumerism. Sa employment, ang pangarap dyan, minsan kalukuhan na lang, pero magbabili ko, kalukuhan na lang mga pangarap, papaniwala ka naman kumari sa mga pangarap. Minsan ang pangarap niya, makabili na lang ng bagong cellphone, bagong relo, bagong sapatos, bagong t-shirt. Sa empowered consumerism, iba ang pinag-uusapan. Magandang bahay, magandang buhay, travels, kotse, milyon, etc. Sige nga, comment mo kayo. Ano ang pangarap mo ngayon nandito ka sa empowered consumerism? Comment mo, comment. Babasahin ko ang mga pangarap. Lahat na magko-comment ng mga pangarap, in due time, matutupad. Ibibless ko yan, ibibless. Kukumpayan. Okay. I-comment nyo nga ang mga pangarap nyo dito. At ako'y comment ang pangarap. Hello, pangarap. I-comment ang mga pangarap. Anong klaseng kotse? Very specific. Anong klaseng kotse? Anong kulay? Anong model? Kung bahay naman, anong klaseng bahay? Ilang bedrooms? Ilan ang CR? Ilang story? Tinan ko nga. Pag sinabing kotse, pag sinabing travel, saan? Saan travel yan? Sa Ongpin? Saan yung travel na yan? Okay? Malaki ang bahay, Honda Civic Type R, very specific si Mark. Mabigyan ng maaliwalang buhay. Pag sinabi mo mabigyan ng maaliwalang buhay, mga anak, anong meron ka? Financial freedom. Pag sinabing financial freedom, ano yan? You should learn how to become specific. Huwag yung generic. Bagong bahay at kotse. Si Angel, pangarap ko makapag-travel. Yan, si Angel Sabado. Hello, Applied Angel. Kamusta ang Laguna? Millions, house and lot, financial freedom. Kaya nga travel abroad daw si Angel uli. Shirley Lou. Sige, comment nyo nga mga pangarap nyo. Kayo ba ay nandyan? May mga pangarap pa ba kayo? Baka naman kaya hindi kayo chumicheck ng malaki kasi wala kang pangarap. Baka wala namang pangarap. Kasi wala kang pupuntahan. Kung nasa EDSA ka, hindi mo alam kung pupunta ka ng Makati o Quezon City. Pag may sinabi kang pangarap, yun ang pupuntahan mo. Alam mo ang direction mo. Pag sinabi mong nasa EDSA ka, nasa Megamall ka bandang EDSA, pag sinabi mong pupunta ka sa Quezon City, at least alam mo na lahat ng hakbang mo o sasakyan mong taxi papunta ng Quezon City. Pag papunta ka ng Quezon City, huwag kang sasakay papuntang Makati. Baka naman gusto mong pumunta ng Quezon City, pero yung hakbang o galaw mo ay pa-Makati, papalayo. Ganon din sa negosyo ng empowered consumerism. Alamin mo ang pangarap mo at dapat nang gagawin mo, lahat ng galaw mo papalapit sa pangarap. Baka yung ginagawa mo, baka yung mahaba ang tulog mo, mahabang pagkakahimbing o wala kang pinipresentahan, wala kang kinakausap, wala kang nire-recruit, papalayo yan sa pangarap. Wala, tira. To own house and lot, sabi ni Evelyn. Melinda, pink car. Tinanong mo, pink car pa. House and kotse. 4 bedrooms to story. Ang dami mga pangarap dyan. Yan. Tinamaan ang magaling. Bahay, lupa, terdo. Sige. Comment nyo lang. I-comment na lahat. Lahat ang magko-comment dito. Lahat ang magko-comment. I-bless mangyayari. Lahat. Lahat mangyayari. Comment. Kung ikaw ay manonood naman sa replay, i-comment mo kasi may mga bisa pa itong kumpas natin ito. Okay? So yan. Ang mga pangarap. So dapat you should know what do you like to achieve here in empowered consumerism. Okay? So employment, self-employed. Sa self-employed naman, dito kumikita ka sa trabaho. Malaki ang kita ng mga self-employed kaysa empleyado. Malaki ang kita ng mga self-employed kaysa empleyado. Kaya lang meron ditong pang-trade, may trade-off. Self-employed, for example, abogado ako, may sarili akong law office. Malaki ang kita ko sa ibang, nasa gobyerno na empleyado. Kaya lang dahil mas maraming kaso, mas malaki ang kita ko, kaya lang dahil marami akong kaso, marami akong ibibigay ng oras. Nawawalan ako ng oras para sa pamilya. Noon, dati. Pero ngayon, with the empowered consumerism, okay na ako. Like what? May sarili kang doktor ka, may sarili kang clinic, engineer ka, may sarili kang opisina, private practice ka, o meron kang computer shop, marami kang computer, mas malaki ang kita, mas marami nasisirang computer, marami kang tanggap na aayusin, malaki ang kinikita mo. Pero dahil marami kang inaayos sa computer, mas marami ibibigay ng oras. Ang problema kasi dito, ang trade-off, nawawalan ka ng oras para sa sarili mo o para sa pamilya mo. Negosyante ka, pag may negosyo ka and less than 500,000 ang employees mo, you still consider as self-employed. Maliwanag ha. Hindi porke nagnegosyo ka ng sari-sari store o negosyante ka sa classification ka ng business. No. Self-employed ka pa rin kasi wala kang sistema, proven and effective system.
Yun ang inano. Pag negosyante ka, i-check mo yung tubo mo. Maraming negosyo, hindi na nag-check. Pasok kapital, pero kung titignan mo yung expenses versus profit, walang ganun. Karamihan kasi makikita mo, if you will do that, inventory mo ng kita versus capital na lumalabas, karamihan yung break even na lang. Ibig sabihin, nagpapakapagod ka pala, break even, ibig sabihin wala ng tubo or less yung kita mo. Mas mataas yung expenses eh. Ito yung tubo mo eh. Iba mo yung expenses, ito yung tubo mo. Kaya ang problema, kung titignan mo yung tubo mo, pareho na lang. You have the joy of having a business. Psychological of having a business, pero wala ka palang tubo, kita. Okay? After deducting the overhead expenses, kamusta na ang kita mo? Wala na eh. Tanong yung kapitbahay mo nagnegosyo, tanong mo kung ilang tubo versus kapital. Hindi na tinitingnan to eh. Yung pagod mo na, value mo na. But, expenses, tubo. Paano yung pagod mo? Paano yung pagod mo? Kung bayaran yung pagod mo. Bas ano pa? Yun ang point natin doon. Yung negosyo mo, kalaban mo sa negosyo, papatayin ka niyan. Dahil sa competition and traditional business. Kakainin ka ng mga, may karinderya ka, mahaba ang pila ng taxi. Yung kapitbahay mo nag-ingit, nagtayo din ng karinderya o nabawasan ng customer mo. Ganun lang ang simple ang competition eh. Tama, puhunan. Sa mga traditional negosyo, magkano puhunan? If you intend to put up a business of your own, kailangan mo ng 300 to 500,000 yan. Tama? Kaya lang sa capital na 300,000 to 500,000, may mga overhead expenses ka pa dyan. Magre-renta ka, tinamaan ka na magaling. Kaya neto mo na lang, karamihan niya sa kanya, just to survive is 50,000 neto ang kinikita nila. Pero look at the beauty of empowered consumerism. Look at this business. Kung one account ka, 8,999 lang. Kung 15 accounts, 135,000 lang. This is way below the minimum capital sa traditional business. Pero magkano kikita? Isipin mo, sa empowered consumerism, sa halagang 8,999, you receive a product worth 13,000 to 14,000 pesos. Doon pa lang bawi ka na eh. With the benefits of 25%, free scholarship, insurance, medical examination, free medical examination, etc. Bawi ka na doon pa lang eh. Without doing the business, bawi ka na agad eh. But look at the beauty of empowered consumerism. You have the opportunity to earn more. Million. Point for you to realize, if you have a business and at the same time you have empowered consumerism as your part-time, this is a big realization. Look at the overhead expenses. Sa traditional na business, kung may kita ka, kailangan magbawas ng overhead expense, renta, salaries, product inventory, kuryente, business permit, mayor's permit. Sa empowered consumerism, walang renta, wala kang empleyadong papaswelduhin. Walang product inventory kang gagawin. Sagot na ng kumpanya ng empowered consumerism. Kahit malaki ang kita mo, but because of the expenses, liles yan. Paano kung wala kang kita? Katulad ngayon, before. Sa mga traditional na negosyo, kahit wala silang kita, they have to spend this rent. Kaya marami nagsasara. Sipin mo, sa mall, ang dami na nagsara eh. Kasi bakit? Tuloy-tuloy pa rin ang gastos. Business space, wala kang kita, you still have to pay for the salary. Babawas na eh. You have to still pay for the rent. Sa empowered consumerism, kahit wala kang kita, wala ka namang gastos eh. Kaya sa empowered consumerism, tamad na lang ang hindi kumikita. Why? You can do the business just being online and using Facebook. Halos lahat naman. Kaya mga hindi kumikita ngayon sa empowered consumerism, medyo papitik ng konti. Tapikin mo yung sarili mo. Sufficient ba yung ginagawa ko to produce a result? Then make an adjustment. The question is, sufficient ba yung effort ko to produce the result? Kasi kung hindi sufficient yan, di mag-add on ka ng effort to produce the result. Parang tumitira ka ng basketball, nakita mo, nakakailang tira ka nakapos. Nakakailang tira ka nakapos. Anong gagawin? Di lakasan ng konti yung effort mo para tumama man lang sa ring. Nakuha mo? Look at the beauty traditional business. May sari-sari store ka dito sa Ortigas. Hindi mo pwedeng kumuha ng customer sa Cebu, sa Saudi, sa Africa. Nandito lang sa Ortigas, sa barangay sa Ortigas, yung bibili sa iyo ng customer. But look at the beauty of empowered consumerism. This is a portable business. You can do it anywhere. You can do the business in Saudi, Cebu, Africa, US. Ay, grabe. Tama? May sari-sari store ka, malakas ang sari-sari store mo. Nagtayo ng sari-sari store yung kapitbahay mo, nabawasan ka ng customer.
Yung kumare mo nag-a-abroad, nag-inggit, sinabi, "Hoy, pare, di ba, magtayo din tayo ng sari-sari store." Nagtayo ng sari-sari store. Oh, diba? Nagtayo pa naman ng Pure Gold, ng Save More. Tapos na ang sari-sari store, sara-sara store na yan. Totoo yan. Tama? Sa empowered consumerism, ikaw ito, kapitbahay mo na inggit, nagtayo din, nagsumali din, kapitbahay mo na inggit, din, ay dumami naman kapitbahay mo inggitera, kita ka. Oh, that's the beauty of empowered consumerism. Tama? O yan, cash flow quadrant. Kinumpira natin punto per punto, employment versus empowered consumerism, self-employed versus empowered consumerism. Karamihan ng Pilipino nasa left portion of the quadrant, for your information. Karamihan ng Pilipino nasa left portion of the quadrant. Kasi yun ang mental programming, yun ang environment na kinalakihan. Yung nanay at tatay mo empleyado, so no choice, akala ikaw ang magiging empleyado. Meron ka nag-abroad na magulang o relative, na may mirror mo yung ginagawa nila, more or less, namamana din po ang pag-a-abroad. Totoo yan. Okay, sa community mo, marami nag-a-abroad, sigurado ako, mag-a-abroad ka rin. Ang karamihan ng Pilipino nasa left portion of the quadrant, employment, may kita ng konti, magiging self-employed, pabalik-balik, taas, baba, employment, self-employed, employment, ganyan. Bihira pong pumupunta sa kanan sa mga Pilipino. Because of mental programming, because of mindsetting. Meron naman nakakatawid, papunta sa kabila, sa right portion of the quadrant, yung iba bumabalik. Pag nandito ka sa empowered consumerism, nandito ka sa Jailing Project, o nandito ka generally sa empowered consumerism, we will teach you na makatawid papunta sa kanan. Kaya pag hindi na naintindihan ng mga kaibigan mo yung ginagawa mo, kasi ibang wavelength ka na, ibang frequency ka na eh. Pag hindi ka naintindihan, it's okay. Natural yan, hindi ka talaga maiintindihan kasi tumatawid ka pa kanan. Kaya pag tinanong ka ng kapitbahay mo, ano ba yung negosyo mo, empowered consumerism? Ito ay tumatawid. Tama? Walang pwedeng tumawid sa kahirapan. Tandaan mo. Tama? Marami nang namatay sa kahirapan. Kaya dito sa empowered consumerism, we are teaching you, okay, I'm doing my part, Jailing Project is doing their part para makatawid ka from left portion of the quadrant going to the right portion of the quadrant. Maliwanag. Isa. Tinamaan ka na magaling. Okay? Sa employee kasi sense of security importante sa kanila. Sense of security na may trabaho. Diba? Sa right portion of the quadrant, business owner, investors, at yung mga successful natin dito sa empowered consumerism, ang importante sa kanila is freedom, ang kalayaan. Time freedom, financial freedom, health freedom. That's ultimate freedom. Kalayaan na mabuhay ayon sa gusto nila. Kalayaan mabuhay, bumili ng kahit ano, kalayaan, mag-travel, magpahinga, etc. Lahat ay mangyayari yun. Huwag ka lang ayaw. Liwanag? Ay, sas! Okay, attorney, maganda ang network marketing. Bakit maganda ang empowered consumerism? Empowered consumerism is a perfect business for an imperfect person like you. Tama? Why? Because of the amazing product and marketing plan. Our products are manufactured. Diba? By Nature's Way, diba? Wader, AMS. Diba? Ang ganda ng produkto. Multi-billion dollar a year company nag-produce, nag-manufacture ng ating negosyo. Hindi ko sino mga paewan-ewan na yun, papabungol-bungol din. Diba? Gusto i-show-my. Ewan ko sa inyo. Tinaba ka na magaling. Diba? Big time a manufacturer to produce an amazing product. Ang dami ng testimonies na natulungan. Diba? Sa business, sa marketing plan, 10,000 millionaires and multimillionaires. Sa business plan natin, yung business plan natin is the same business plan ng mga yumaman. So, anong pagkakaiba? Ang big difference is you. Diba? Marami ng yumaman sa marketing plan, sa business plan na ito. You're in good hands. Ituturo lahat sa'yo ng strategies kung paano gawin ang negosyo ng tama. Kaya this is a perfect business. Pwede mong karirin. Hindi lang ito basta-basta sideline. Pwede maging mainline. Ito, bakit ikaw part-time? Ba't di mo karirin? Because I do not like to end that beautiful story that I'm earning a lot of money doing part-time. Pero if you will see me, pagkagising ko, empowered consumerism na nasa isip ko, bago ako matulog, empowered consumerism ako. Pag nag-uusap kami ng asawa, empowered consumerism ako. Ang pinag-iisipan namin, hindi na namin, puro empowered consumerism, pinag-uusapan ng puro negosyo. Hindi na nga ako mapakali. Pag mga kaibigan ko nagkikwentuhan, tapos hindi empowered consumerism ang pag-uusapan, hindi na ako makarelate.
Parang wala nang gana sa akin makipagkita sa mga abogado. Mas okay pa ako sa namomotivate pag makikipagkita ako sa bamitin tungkol sa empowered consumerism. Doon ako napapower. Diba? Kasi nasa dugo at laman, nasa puso't isipan ko na empowered consumerism. Kaya ikaw, kung hindi ka pa masyado na ibabaon sa empowered consumerism, kung bago pa lang, isa o dalawa o tatlong o isang linggong hindi mo lang maisip empowered consumerism, baka ikalobat mo na. So anong gagawin mo? Be careful with the environment. Go with the active distributor. Kaya nga talaga ina-appreciate ko ang science of being in a hub. Diba? Kasi wala ka talaga. You will breathe and inhale sa hub eh. Tungkol sa empowered consumerism, nakaw, pag ikaw nasa malayong lugar, mahina pang internet, tinamaan ka na magaling, alam ko na mangyari. Kasi there's a science of harm. There's an environmental law na tinatawag. Environmental law, you will become kung sino mang kasama mo sa environment. Kaya kung ikaw, tinamaan ka na magaling, be careful. Naku, sabi home base. Naku, maniwala ka, why? We were programmed na ang bahay ay pahingahan. We were programmed na ang bahay ay para sa pamilya. Tapos andito ang empowered consumerism. Kaya it's a big challenge na mag-home base ka, nakamomentum ka, utusan ka na magulang mo na mamalengke. Yung anak mo nandyan, laking challenge yun. Kaya saludo ako kaya you have to overcome the challenge. Kaya siguro ang minimum requirement ay maghanap ka ng isang portion sa bahay mo na yun ang parang opisina mo sa empowered consumerism na walang i-istorbo sa iyo na pag umupo ka doon, di ba, nandun ka talaga empowered consumerism. Kasi pwede mong karirin eh. Bakit nang pwede ka ang laki ng kita? Hindi naman na magaling. Tama. Okay, no risk ang empowered consumerism. No calamity. Okay, tama. The big example is itong pandemic. Tuloy ang ligaya sa empowered consumerism. Tayo lang ang katangin-tanging multi-level marketing na nag-thrive o kumita ng malaki during pandemic. Yung ibang multi-level marketing, sarado pong opisina, yung check nila, after 2 months pa nakuha. Isipin mo kung sole income ang multi-level marketing, after 2 months mo pa, kung wala kang pera. Ganon, nag-stop lahat. Huminto ang mundo ng majority, 99% ng multi-level marketing company. But look at the beauty of empowered consumerism. Yung iba na ngayon nakasurvive just to survive. Nagpo-promo sila. Para lang mang-akit ng tao, para makasali. Ang lalaki ng promo nila. Ikaw naman, bungol ka, kumagat ka sa promo. Dahil pak nagpo-promo yan, ibig sabihin, mababa ang sales. Ewan din, bungol kasi. Di ba? Pag nai-entice ka sa pagganon, kayo yung mga, kaya kailangan gabayan ang bago. Kasi, di ba? Lingon na lingon kung saan-saan. Gada-gada na empowered consumerism. Wala nang time, magdadagdag pa. Bungol talaga. Tinamaan ng galing. Kahit bumaha, kahit nga ngayong bagyo, tuloy ang empowered consumerism. Tama? Ano pa? Portable business. Kahit saan, kahit nasa beach, kahit nasa abroad, kahit nasa anong lugar. Di ba? Basta you have the internet, the power of internet or data on your gadget, you can do the business anywhere. Kaya kung talaga meron kang gagastusan dito, it's the strong Wi-Fi and good gadget for you to do this business online. Okay? So global, dahil talaga namang tinamaan ng magaling, pangalan pa lang, di ba? Global. We go beyond the territory of the Philippines because of digital entrepreneurship. Because we have a lot of business centers outside the Philippines. Kahit saan pwede. Yan, okay. Part-time, you can do this. Kung bago ka, you can do this part-time. 2 hours, 3 hours, spend time to study the business, it's okay. Di ba? Hanggang sa ma-appreciate mo, hanggang kumita na malaki, talagang part-time. Family business, you can, in your structure, pwede mo isama member ng family mo. Sa opisina, hindi mo pwede ipasok yung kamag-anak sa opisina, yung magulang mo. Dito, bigyan mo ng account yung magulang mo, anak mo, pwede maging family business. Pwede yung pagtulungan. Kasi this is a big time business. Wala ka sa akin. Ako, di ba, anak ko kasali dito. Okay? So, the question is, before we end, question is, simple lang naman bakit naman doon? Ang question kasi, naniniwala ka ba na pag-distributor ka ng empowered consumerism, meron ka malaking negosyo? Naniniwala ka ba na pag-distributor ka ng empowered consumerism ay may meron kang malaking negosyo? May meron kang negosyo ka ba? Comment yes. May malaking negosyo ka ba? Okay? Ikaw ba naniniwala na may malaking negosyo? Baka akala mo, okay lang, nakuha ko naman. Yung iba naman, okay lang, nandiyan pa naman ang empowered consumerism, hindi naman mawawala. No! Nandiyan ang empowered consumerism, pero yung enthusiasm mo, pero yung momentum mo, wala na, you will not do it. Meron mga ganyan eh. Total, hindi naman namamatay ang account ko sa empowered consumerism. Nandiyan lang yan, ito na muna ako. Wala. Isa lang po, nandiyan ang empowered consumerism, but the opportunity, nawawala din yan, kaya you have to grab it.
Kung naniniwala ka na, di ba, na malaking negosyo empowered consumerism, the question is, one, kung hindi ka naniniwala na negosyo, na malaking negosyo, kung hindi ka naniniwala na malaking negosyo ang empowered consumerism, mag-aral ka o tumigil ka na. Kung hindi ka naniniwala na malaking negosyo empowered consumerism, you have two things to do. Mag-aral ka o tumigil ka na. You're just wasting your time. Hindi ka naniniwala, mag-aral ka, then you will appreciate how big this business. Ayaw mo mag-aral, hindi ka na naniniwala, hindi ka pa na mag-aral, tumigil ka na, you will be wasting your time. Tapatan. Napapakapagod ka pa eh. Umayaw ka na lang. Kung hindi ka na rin, kung magsisipag ka na rin lang naman, isagad mo na. Tama? Ay, baka kontento ka na sa buhay mo eh. You will not succeed. Kung mahina ang puso mo, hindi to bagay sa'yo, you will not succeed here. Minto ka na. Ayaw mo mag-aral, minto ka na. Kaya may technique ako ngayon. Pag medyo may aarte-arte, yung gusto magpapilit, di ba, may prospect ako, maarte-arte, inano ko na eh. Talaga binabara ko na. Alam mo, hindi ka magsasucceed sa empowered consumerism, huwag ka na sumali. Mahinang tao ka, mahinang klaseng tao ka, you will not succeed. Hindi ka qualified. Huwag ka na sumali. Inunahan ko na. Kasi ano rin yun eh. Magnuno rin yun eh. Inunahan ko na. Disqualified ka. Mahinang tao ka. Nakaisa ko. Imbis na akong inisahan ko na. Ako pa, tinamakan na magaling. Ako pa, advance ako mag-isip. Diba? Before you reject me, I will reject you first. Okay? So, yan. Kung ikaw naniniwala na big time, kung ikaw naman naniniwala na big time, ang business ng empowered consumerism, ilang oras naman ang nilalaan mo para gawin ng empowered consumer? Naniniwala ka ngayon na big time. O big time, minsan kasi iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Big time, big time. Pero tinan mo sa galaw, ay nako, bungol din. Kung naniniwala ka na big time ang empowered consumerism na negosyo, ilang oras ang nilalaan mo para gawin? Baka naman nasa cellphone ka, nagbabrowse ka lang sa Facebook, sa YouTube, etc. Di ka naman namumrospect, wala ka naman kinakausap, wala ka naman chinachat. Tama? Ano ang ginagawa mo sa mga nakalipas na araw, linggo ba? Naniniwala ka na big time? O, ano mga ginawa mo sa nakalipas? Mas mahaba pa ang tulog mo. Ako nga, natutulog nga ako 4 o'clock in the morning. Minsan, pag ano ko ba, hindi. 4 o'clock in the morning ako natutulog. Talaga naman nang humahataw pa ako, tinamaan na magaling. Tama? Okay? Kaya naman ginagawa natin empowered consumerism para sa problema sa pera. Okay, may problema ka sa pera? Okay, may problema ka sa pera. O just to end, may realization, may problema ka sa pera. Anong gusto mong solusyon sa problema mo sa pera? Temporary or permanent? O you try to comment. May problema ka sa pera, anong gusto mong solusyon sa problema mo sa pera? Temporary o permanent? Type, permanent, temporary, permanent. You type. Okay? Isa-isahin natin. May trabaho ka ngayon, nag-a-abroad ka ngayon, nagne-negosyo ka ngayon traditional, o you will try joining empowered consumerism. Okay, tingnan natin kung ang career ay temporary o permanent. Tingnan natin ang pag-abroad ay temporary o permanent solution sa pera. Tingnan natin kung ang business mo o empowered consumerism ay temporary o permanent. Okay, career o trabaho mo, is it a temporary or permanent solution? Okay nga, comment ka dyan. Ang pagtatrabaho ba ay isang temporary o permanent solution? Ang pag-a-abroad mo ba, temporary o permanent? Okay, temporary, permanent. Ang negosyo ba ay temporary o permanent solution? O, yung career, isa na rin. Temporary o permanent? Pwede temporary, pwede rin permanent. It's up to you. Okay, opinion lang ito. Walang tama at mali. Opinion mo yan. I-comment mo lang dito. Temporary or permanent? Career. 10 years, 20 years, 30 years. Okay? Pagtatrabaho ka ng 10 years, 20 years, 30 years, and after 30 years na nagtrabaho ka, 60 or 65 years old, you're out. Tanggal ka na. Yung iba, nalubog na sa utang. Andun pa rin yung problema nila sa pera. So, wala na. Abroad ba ay temporary o permanent?
10 years, 20 years, 30 years, o marami nag-abroad, lubog pa rin sa utang eh. Nakapagpatayo nga ng bahay pero lubog sa utang. Sinasabi nga nila, attorney, kung ako lang ay maraming ipon, di na ako mag-abroad. Papagod na rin ako. Diba? Yun naman mga mahal namin sa pamilya sa Pilipinas. Akala naman nila, kwento talaga ito eh. Pinupulot lang nila yung pera namin dito. Ang hirap kaya dito. Nakikita lang nila na maganda ang post namin sa Facebook. Pero yung behind the scene na magandang post sa Facebook namin, malungkot. Nangungulila kami sa mga yakap at halik nila. O, totoo naman talaga eh. Akala mo big time din yung umuwi. Minsan nangungutang din lang sa abroad eh. Nangungutang sa abroad para may pang-ino. Ikaw naman, kantsaw ka ng kantsaw, tinamaan ka naman eh. Magpapagarbo, magpapakain, magpapainom, di ba? Pero pinangutang yung pera na pagbabayaran nila pag mag-report na rin. Kaya pag ikaw nag-abroad, minsan hindi na tumatagal, namamatay na rin sa abroad, tama? 60, 65 years old, retire, you're out. O negosyo, temporary o permanent? Depende. Depende kung tama o mali. Pag tama mong ginagawa ang negosyo, pwede maging permanent. Kung mali, hindi magiging permanent. Kaya nga may mga ganitong training sa Jailing Project, sa damakmak ang training sa Jailing Project, Digital Blueprint, MWF. O diba? Para mas maintindihan mo, para gawin mo ng tama ang negosyo ng empowered consumerism. Nagiging permanent na solusyon ang negosyo pag tama mong ginagawa. Nagiging temporary solution ang pagdinegosyo kung mali mong ginagawa. But the question is, sino ang gagawa ng tama o mali? It's you. Ikaw ang gagawa eh. Walang iba eh. Kaya nga, nandyan si Upline for you to guide you. Nandyan ang sistema for that system, for your team to guide you. So, diba? So, kaya nga sunod lang. Natural bumabagal eh. Natural may kumukontra eh. Kasi wala ka pang result. Tandaan mo, yung mga pinagtatawa ng kanila, diba? Iniindyang kanila, yung tipo nangako mag-pay in, diba? Tapos, blinak ka na, di ba? Di ba? Di ba yung kinukutya ka, pinagchichismisan ka kasi sumali ka sa empowered consumerism. Pagdating ng panahon, hindi mo na sila kailangang saktan para gumanti. Hindi mo na sila kailangang saktan para gumanti. Galingan mo lang para magkaresulta ka because the greatest revenge is being successful. Ay, sas, tinamaan ka na magaling. Tama? Galingan mo. Gusto ka nilang mag-fail. Gusto nilang magsama-sama kayo sa kahirapan. Tama? So, mo nagkakape-kape katulad ko. Pag nagtagumpay ka, ginawa mo ng tama empowered consumerism, pwede ka na mag-travel-travel. Saan pwede ka na magkape katulad ko? Pag sinabing mag-coffee, ibig sabihin, coffee is freedom. Tama? Saan ka magkakape sa Hollywood? California, pwede ka na? Magkape-kape sa Hollywood? Saan pa ako nagkakape-kape sa Japan? Wala. Gusto mo ba magkape-kape sa Japan? O, di ba? Kakape-kape sa Japan. Saan pa ako nagkakape-kape? Diyan sa South Korea. O, di ba? Nag-iiska ako nagkakape. O, di ba? Matikas ang matitipuno. Gusto mo ba magkape-kape sa South Korea? O, di ba? Saan pa ako nagkakape-kape sa France? Sa Spain to, sa Spain. Di ba? Ito naman sa France. O, diyan ako nagkakape-kape. Gusto mo magkape-kape sa France o sa Spain? O saan pa ako nagkakape-kape sa Mediterranean Sea? O nag-cruise kami for 10 days ng asawa ko. Ang sinakyan po namin dyan ay barko sa Mediterranean for 10 days. Eat all you can. Tinamaan na magaling yan. Wala ka nang iisipin. Ka nandun eh. May gym, may swimming pool, may theater. Ang laki ng barko kasi laki ng Mega Mall. Mas malaki pa nga sa Mega Mall. Ganong kalaki. Oo, andun lahat. Eat all you can. Pag merienda ka, punta ka lang doon sa kainan. Kumain ka ng lunch, kainan nandun. Eat all you can. Diba? Andi ay nako. Ang daming Pilipino sa cruise ship. Ang kinuha namin ito yung room namin, ang kinuha namin ay yung may balcony. Mas mahal yan. Siyempre. 'Di ba? Magbabarko ka na lang, magkaano ka na lang. 'Di ba? Merong room na may balcony cabin, merong balcony na ganyan. Yan, Mediterranean Sea, yung when Julius Caesar sa world geography, when Julius Caesar was trying to conquer part of Europe, diyan dumadaan sila Mediterranean Sea. Yan ang malawak na sibilisasyon. Yan. O, yan yung sa tour na magturo, yung pinagtatawanan kasi nag-networking, nandun, nagbabakasyon, samantala yung mga nagtatawa sa kanya, mahirap dukha ang paslupa, nagpapakahirap lubog sa utang. O, nakaninong huling alaka, nasa akin because the greatest revenge is being successful. Nakaganti na ako sa pinagtatawanan. Tinamaan ka na magaling, pinagtatawanan niyo ako.
Di ba? Nagsasabi, ano ba naman yun? Si Atty. Nagkakanyan-kanyan. Ano ngayon? Ano ngayon? Tinamaan ka na magaling. Lubog sa hirap. Lubog sa trabaho. Because, kaya ka, galingan mo. Galingan mo. So, empowered consumerism, isagad mo. Magsisipag ka na lang, isagad mo. Huwag ka na mag-exclusive. Tinamaan ka na magaling. Tama na mga arte-arte. Para pagdating ng panahon, nakuha yung mga pangarap mo, ngingiti ka na lang. Tatapikin mo, kakasabi, pare, mabuti ka pa. Anong gagawin mo? Lumapit ka. Sabi mo, pare, tapikin mo sa kanyang balikat. Alam mo, pare, tatanga-tanga ka kasi. Diba? Tinamaan ka naman. Nasa yung huling halakak. Galingan mo lang. Kasi ayaw nilang magtagumpay ka. Gusto nilang magsama-sama kayo sa hirap. Galingan mo. Nakita mong empowered consumerism. Nakita mo yung ganitong opportunity. Once in a lifetime opportunity. Galingan mo. Todo mo. Mahirap sa simula. Oo. Pero ito na lang ang tanging pag-asa. Kahit may 0.01 chance na yumaman, grab that opportunity. Kaya lang sa empowered consumerism, hindi 0.01% ang chance. 50-50. Kung sa sabong tama, meron o wala. Di ba? 50-50 ang chance. Maganda ang laban, pwedeng 50% na hindi ka manalo, 50% na yumaman ka. At least 50-50 ang chance. Sa employment, walang chance para yumaman. Kung may traditional business, walang chance. Kung meron kang chance na yumaman dito sa empowered consumerism, kung hindi ka pakasali, sumali ka na, go for 15 accounts. Di ba? Power? Saan ka pa magkakape? Sa Vatican City, sa St. Peter's Square. Diyan ako nagkakape-kape. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa yung kaliwa ay Athens, Greece. Yung kanan naman ay sa Pisa, Italy. O diyan ako nagkakape-kape. Gusto mo ba yung ganyan, pakape-kape? Tinamaan ka na magaling. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Ia, Santorini, Greece. Malaki ang Santorini. Pag sinabi Santorini, hindi talaga generally maganda. Merong 2 portion lang sa Santorini. Yung Iya at Terra. Yan ay Iya. Ito yung mga mayayaman. Bakasyon ng mga mayayaman sa Europa. Samantalang si Atty. Drew, nandiyan nagkakape-kape. Si Atty. na nung unang nagsisimula, pinagtatawanan, binablock sa cellphone, nire-reject talagang kung ano-ano mga paglalait ang ginamit. Ay, nilalait din ako eh. Di ba? Di naman magaling na yan. Ngayon, nasaan sila? Alam mo sabi sa akin, ang swerte mo kasi. Tangingot din. Babungol-bungol din. Anong swerte? Pinaghirapan ko, pinagpuyatan ko, pinagpaguran ko ang resulta. So hindi ito swerte o malas. Ang mga naniniwala sa swerte at malas ay mga tamad lang. Di ba? Papaniwala ka sa mga pamahiin, sumunod ka na lang. Maglagay ng polka dots, di ba, sa tuwing bagong taon, magtumalon, maglagay ng pera sa bintana, nagpapaniwala, maglagay ka ng mga malalagkit para malagkit daw ang pera. Ang daming paniniwalang kabulaanan o kasinungalingan na sinusunod mo, pero hindi mo nilalagyan ng aksyon. Ngayon na namang January, mag-New Year's resolution ka na naman nahahataw kasi empowered consumerism. Huwag kang humataw sa January. Ngayon pa lang, 6 weeks before January, ngayon mo na simula ang New Year's resolution mo. Kasi yung New Year's resolution mo sa January ay pareho rin naman ang New Year's resolution mo last year na hindi natupad. So ngayon mo na gawin. Tinama ka na. Nakikigil ako sa iyo talaga. Okay? Tinama ka na. Saan ka nagkakape-kape? O yan, tapos na po tayo. Okay? Kung may natutunan ka, please, don't forget naman. Kung may natutunan ka, please follow my personal account. Nandiyan po yung medyo motivation and ano po yan. Combination of daily activities sa ating network. Please follow my Facebook account, Drew M. Magturo, and my official Facebook page. Please follow and like. May attorney naman ito. Yung isang personal account, Drew M. Magturo. Ito po, pure motivation. Pure motivation and realization. Attorney Drew M. Magturo / Capitology. Yan po yung official Facebook page. I think I have more than 17,000 likers and followers. So, padamihin natin kasi nandiyan yung motivation. Okay? And also please, sama-sama nyo na ang Capitology. Subscribe to my Capitology YouTube channel. Okay. Tayo ba dyan? At ako yung nagtatapos. Okay, ito another episode ng ating Capitology. So, see you after 2 weeks kasi alternate tayo ni Binjun. And don't forget, may special po bukas. Don't forget, 10 o'clock, bukas po yung aking slot sa
digital blueprint, the art of closing the sales. Ano ba yung mga kailangan matutunan para mapaumo? Kasi marami kasing napresentahan ka na, napresentahan mo naman, positive naman, gusto sumali, pero hindi nagpipay in. Doon po i-discuss bukas, special training, ito ba, how to close the sale. It's the art of closing the sales, the art of cross-examining your prospect. With that, okay, dahil magtatapos na ang buhay ay parang kape. Minsan matamis, minsan mapait. Pero ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ng timpla na naaayon sa ating panlasa. With that, thank you and good morning. Stay safe. Bye-bye!